2 taon pa lamang ang batang si Egoy nang magsimula itong maging sakitin. Hanggang sa mag-10 taon na ito ay palagi na lamang nila itong itinatakbo sa ospital. Mahirap lamang ang mga magulang ni Egoy. Kaya dahil sa pagiging sakitin ng bata, unti-unting nalusaw ang pinundar na babuyan ng lalaking si Erico. Noong una, wala silang ideya kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa anak nila. Wala rin naman kasing makita ang mga doktor kung anong meron sa bata. Basta't ang lagi na lang sinasabi ay hinihika raw ito kapag masyadong napapagod. Pero kahit naman hindi pagod ang bata, ay lagi na lang itong nagkakasakit. Isang gabi, magugulat na lamang sila dahil bigla na lang magiging kulay ginto ang itim sa mata ng bata. Mag-iiba ang boses nito. Magiging malaki ang boses. Parang matanda ngunit may waga ang tinig. Nang ikonsulta nila ito sa isang mahusay na albularyo na si Aling Ninang, malalaman nila na ang bata pala ay tinitirhan ng kaluluwa ng isang maalamat na albularyo. Isang malakas na albularyo na matagal nang namatay. Ano nga kaya ang dahilan at bakit pumasok sa katawan ng bata ang kaluluwa ng malakas na albularyo? Ano nga kaya ang magiging silbi ng tinataglay na lakas ng bata dulot ng espiritong nakasapi rito? Magawa kaya ng batang talunin ang pinuno ng mga aswang? Manatili kaya ang kaluluwa ng maalamat na albularyo kung ang makakalaban din ng bata ay isa ring alamat sa angkan ng mga aswang? 4:00 ng hapon, nasa kalsada ang mag-asawang Erico at Minda. Kasama nila ang kanilang 2 taong anak na si Egoy. Galing sila sa magulang ng babae. Humingi sila ng pera para sa kanilang panggastos. Sa mga sandaling ito, nagbubunganga na naman ang babaeng si Minda. Inis na inis kasi ito sa kanyang asawang si Erico. Kung sana ay nakapagbali ang lalaki sa trabaho nito, ay hindi sana sila maglalakad ng pagkalayo-layo para lang humingi ng pera. Diyos ko naman kasi, Erico. Sinabihan na kasi kita kahapon na sabihan mo muna yung amo mo para makabili tayo ng pagkain natin. Alam mo naman hindi pwedeng magutom ang anak natin eh. Pero ano ginawa mo? Tameme ka? Pero kapag sa ibang bagay, ang galing mo. Ibang bagay? Gaya ng alin? Gaya ng kabastusan. Kalabit ka ng kalabit sa gabi, pero sa paghahanap ng pagkain sa anak mo, wala ka naman magawa. Anong walang magawa? Kung makapagsalita ka, parang ikaw lang ang nahihirapan at gumagawa ng paraan. Bakit, hindi ba? Nagkakanda-kuba-kuba na ako sa kakalabada, sa kakalako ng isda. Diyos ko naman, ikaw nga nasa pier ka lang naman eh. Hindi ka pa makadiskarte. Alam mo, ang hirap sa'yo. Akala mo lagi ikaw ang magaling. Ikaw ang maraming nagawa. Ikaw ang nagsisikap. Hindi mo man lang nakikita yung ginagawa ko eh. Paano ko makikita? Kulang na kulang ang ginagawa mo para sa anak mo. Bakit? Ang ginagawa mo ba sumasapat? Pareho lang tayong nagkukulang pero ang mahalaga rito, may ginagawa rin ako. Kung makaano ka sa akin, parang napakawalang kwenta ko ah. Bakit? Tingin mo ba makakapagtinda ka ng isda kung hindi rin dahil sa akin? Ipinangutang ko ang puhunan mo, baka nakakalimutan mo. Sinong pinipesen ng naniningil? Ako, di ba? Habang ikaw, hindi mo yun iisipin. Kasi gusto ko anak lang natin ang iniintindi mo. Lahat ng utang natin ako ang pinipeste. Naiisip mo ba kung anong kahihiyan ang dinadanas ko sa tuwing sisigawan nila ako sa kalsada? Wala kang alam dun eh. Pero hindi naman ako nagsisisi sa ginawa ko. Kasi para sa anak natin yan. Ang problema kasi sa'yo, porke hindi mo nakikita at hindi ako nagsasabi, iniisip mo nang wala akong ginagawa eh. Hindi lang ako nakapagbali, ganyan ka na. Ang dami na nating utang eh. Kaya wag na muna nating dagdagan, pwede? Kapalan na lang muna natin ang mukha natin na lumapit sa mga kamag-anak natin. Kasi hindi naman ikaw ang nagbabayad ng lahat ng yon. Hindi ikaw ang haharap sa kanila, ako. Ako ang sumasalag lahat. Naintindihan mo ba ako? Natamimi ang babaeng si Minda. Malakas na ang pagkakasabi ni Erico.
Kaya ramdam na rin nito na naiinis na sa kanya ang lalaki. Nauna nang naglakad si Erico sa sobrang sama ng loob nito. Ni hindi na nito naisip na bitbit ni Minda ang anak nilang si Egoy. Sa paglalakad ni Erico, napatigil siya nang makitang may isang maliit na banga sa gitna ng kalsada. Dahil nagtataka ang lalaki kung bakit may ganoon sa daan ng mga sasakyan, lumapit siya at kinuha yun. Balak niya lang sanang itabi yun sa gilid. Pero pagsilip niya sa loob, meron siyang nakitang pera. Tumingin-tingin siya sa paligid. Ang nakita niya lang na naglalakad ay ang kanyang asawa at anak. Hinintay niya si Minda at nang makalapit na ang babae, nagtataka rin itong tumingin sa kanya. May inis pa rin sila sa isa't isa pero natuon ang kanilang atensyon sa maliit na banga. Nauna-una ka pang maglakad. Alam mo kasama ko itong anak natin. Ano ba yung hawak mo? Nakita ko lang dyan sa gitna. Kinuha ko kasi baka maka-aksidente ng sasakyan to eh. Tapon mo na yan. Wala ka namang mapapala dyan eh. Anong gagawin mo dyan? Tingnan mo. Pinakita agad ni Erico kung ano ang laman ng banga. Merong mga barya at perang papel. Nanlaki ang mata ng babae. Napahawak ito sa dibdib dahil bigla na lang nabuhay ang kaba sa kalooban nito. Kanino ba mga perang yan? Baka merong may-ari niyan ah. Iiwan sa gitna ng kalsada tapos merong may-ari? Tingin ko, kaloob to ng Diyos sa atin. Kasi talagang nangangailangan tayo eh. Ano? Akin na nga muna yung jacket ko. Ibabalot ko ito. Iuwi mo yun sa bahay? Oo. Mukha namang walang nagmamay-ari nito eh. Wala namang tangang may-ari na iiwan to dyan. Para sa atin talaga ito. Sakto kasi kailangan natin ng pera, di ba? Sigurado ka ba dyan? Baka mamaya karmahin tayo niyan. Bakit ka naman kakarmahin? Tinatanggap mo lang kung ano yung biyaya sa'yo ng Panginoon. Tara na nga, umalis na tayo. Baka mamaya may magpanggap na sa kanila pa ito. Mabilis na naglakad ang mag-asawa. Bitbit ni Erico ang banga na yon na nakabalot pa ng itim na jacket. Nang makauwi sila sa bahay nila, agad nilang binuksan ang banga. Binilang nila ang pera na nasa loob. Umabot yun ng 6,000. Hindi na napigilan na mag-asawa na matuwa. Kalahati kasi sa perang yon ay pwede na nilang ibayad sa mga utang nila. Ang kalahati naman ay pwede na rin nilang idagdag sa perang ibinigay ng magulang ni Minda. Diyos ko, salamat sa Panginoon. Kailangan pala lagi tayong nag-aaway sa kalsada eh, para napapansin tayo ng Diyos. Aray! Ano ka ba? Sinasabi mo, napakawalang hiya mo. Matapos kang kalooban ng Diyos, ganyan ka magsalita. Oo naman, biro lang naman eh. Umayos-ayos ka nga, Erico. Naririnig ka ng anak natin, oh. Baka mamaya, manahin niya pa yung mga walang kakwenta-kwenta mong pinagsasabi. Anak, wala kang ibang mamanahin sa akin kundi yung kagwapuhan ko, ha? Papa! Oh, di ba? Papa raw? Sabihin mo nga, Mama. Hindi na nagsalita ulit ang bata. Napakamot na lang din sa ulo si Minda. Noong hapunan nila, masarap ang naging ulam ng pamilya. Naging good mood na rin si Minda. Habang si Erico naman ay tamang gitara na lang sa labas pagkatapos nilang kumain. Habang natugtog ay hindi pa rin maalis sa utak ng lalaki kung sino ang naglagay ng banga na may pera sa gitna ng kalsada. Pakiramdam niya kasi sinadya yun. Para bang may nakakaalam ng oras na yon na kailangan talaga nila ng pera. Napatigil lang ang pagmumuni-muni ni Erico nang dumating na ang kaibigan nitong si Andoy. Sa puntong ito, walang dalang alak ang lalaki. Lagi kasi itong nagyayaya na uminom. Palibhasa ang binata ay wala pang binubuhay na anak. Hoy, Andoy, pakayayain mo na naman ang asawa kong uminom, ha? May pasok yan bukas ng hapon, kaya umayos ka. Ito naman si Kumari. Wala naman akong dalang alak, ah. At saka tingin mo, matino ako, no? Di naman ako nakainom. Abay, naniniguro lang ako. Kilala kita eh. Alam ko na mga galawan mo. Hindi kami mag-iinom.
nandito lang ako para sana magpatulong kay kumpare na pumasok sa pier. Aba, himala. Sawa ka na bang maging palamunin ni Aling Esther? Ang sakit mo naman magsalita, Mare. Uy, pre, naaway ako ng asawa mo, oh. Basta umayos kayo ha. Walang magiinom ngayon, sinasabi ko sa inyo. Pumasok na lamang sa loob ng bahay si Minda matapos kunin ang mga sinampay. Tama ba narinig ko? Magtatrabaho ka na? Oo, pre. Kailangan ko na kasi talagang magkapera eh. Tumatanda na ako. Baka walang makagusto sa akin. Hindi ako makakapamilya nito eh. Pambira ka naman. Isipin mo kaya muna yung mga magulang mo bago yung kalandian mo. Pero may papasok mo ba ako sa trabaho mo? Titingnan ko bukas. Sumama ka sa akin. Kakausapin natin si boss. Gagalingan ko talaga, pre. Kahit taga-punas ng puwet, papatusin ko. Basta kumita lang. Sira. Wala namang ganun dun eh. Magbubuhat lang naman tayo ng mga isda. At saglit lang ang trabaho dun. Mga 1 o 2 oras uuwi na kagad. Basta matapos mo lang isang sa truck yung mga isda na galing sa barko. Okay na. Malit lang ang kita dun ha. Baka umasa ka na yayaman ka dito. Okay lang. Gusto ko lang magkatrabaho para may pera ako. Mabuti naman at natauhan ka na rin. Hindi yung puro ka na lang inom. Nadadamay pa ako sa iyo eh. Kumusta nga pala pre yung inaanak ko? Ayun, ayos naman. Makulit. Unti-unti nang nakakapagsalita. Paglaki niya, turuan natin para maraming babae magabol dyan. Ang kaso, paano kung maging bakla? Aray, bakit ka nababato? Ano namang problema kung maging bakla, ha? Kung maging bakla, di sige. Wala akong pakialam. Basta lumaki siya ng magalang at may takot sa Diyos. Wala akong pakialam kung anong kasarian niya. Ikaw huwag kang ganyan sa mga bakla Ito naman, masyadong seryoso. Sinasabihan lang kita. O di ba, may natutunan ka na naman sa akin? Ako nga, wala akong makuha magandang aral sa iyo eh. Puro katarantaduhan eh. Sa mga sumunod na sandali, ay mas naging seryoso na ang usapan. Kung ano-ano na lang ang pinagkukwentuhan nila. Naiyak-yak na rin si Andoy dahil napangaralan ito ni Erico tungkol sa buhay. Natapos naman ng matiwasay ang kanilang pag-uusap nang walang namamagitang alak. Umuwi na rin ang lalaking si Andoy. Napapailing na lamang si Erico. Sinasabihan siguro na masamang elemento ang kaibigan mo. Biglang naisipang magtino eh. Patino naman yan si Andoy eh. Kaya lang naman nagiinom lagi yan kasi akala niya matatapos ang problema niya sa alak. Kaya ikaw umayos ka. May anak na tayo. 2 taon ko nang alam na may anak na tayo. Bakit ba pinapaalala mo pa? Tsaka, maayos naman ako Nagsisikap ako sa trabaho at wala naman akong bisyo na kahit na ano. Sinasabihan lang kita. Tara na nga, sa loob na tayo kasi malamig na dito eh. Makalipas sa mga sandali at nagsimula na rin silang maglatag ng higaan. Wala silang kwarto. Ang kanilang maliit na sala ay siya rin nilang tulugan kapag 9:00 na ng gabi. Naunang nakatulog ang babaeng si Minda dahil pagod na ito sa kakalakad. Tulog na rin ang kanilang anak na si Egoy na nakasalpak pa ang didian ng gatas sa bibig. Habang si Erico, nakatingin lang siya sa bintanang nakabukas kung saan nakakapasok ang liwanag ng buwan. Muli na naman kasing bumalik ang atensyon niya sa banga. Habang nakahiga, tiningnan niya ang banga na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Pipikit na sana siya nang parang may nakita siyang lumabas na puting usok mula roon. Naglakbay ang puting usok patungo sa kinaroroonan ng batang si Egoy. Babangon na sana siya pero nakita niyang pumasok na ang usok sa ilong ni Egoy. Ginalaw-galaw niya ang kanyang anak. Wala namang nangyaring masama sa bata. Umiling-iling na lamang si Erico dahil akala niya guni-guni niya lang yon. Ilang araw na rin kasi siyang walang maayos na tulog. Kaya sa isip niya, baka dala lang yon ng palaging puyat. Nakatulog na rin naman agad si Erico.
Hindi na niya naalala ang nangyari tungkol sa usok dahil na rin sa labis na kaantukan. Kung maalala niya naman yon, iisipin lang din niya na parte lang yon ng panaginip niya. May mga pagkakataon pa na kung minsan, hindi matukoy ng lalaki kung ang nangyari ba ay totoo o panaginip lang. Sa mga sumunod na araw ay mas naging maayos ang takbo ng buhay nila. Kakasahod lang ni Erico sa trabaho. Naipasok niya rin ang kanyang kaibigan at kasama na niya ito. Pre, tiba-tiba, sahod na. Libre ka naman. Oo naman, libre kita. Pero sa mura lang kasi alam mo naman, para to sa anak namin. Kahit palamig nga lang, masaya na ako eh. Tangik, ayun lugawan. Tara, order tayo yung maraming laman. Nang makaupo na sila roon, ay agad din naman silang umorder. Ikaw ba, kailan mo kukunin sahod mo? Ilang araw pa lang naman kasi ang pinasok ko eh. Kaya siguro sa susunod na linggo na lang para maipon. Alam mo pre, proud ako sa'yo. Tama yung ginagawa mo. Basta, wag mo lang kalilimutan sila Aling Esther pamilya muna dapat. Pre, eto na nga. Medyo may problema lang ako eh. Problema? Sa babae na naman ba yan? Oo pre. Hulang iya ka. Sino na naman ba? Syota mo? Anong syota? Si mama tinutukoy ko. Akala ko ba sa babae? Hindi ba babae si mama? Tingin mo doon lalaki? Walang iya. Wala ka talagang kwentang kausap. Ayaw pa kasing diretsuhin eh. Ano ba nangyari? Kasama ba sa pag-uulyanin yung magsasalita na siya ng mga kakaibang bagay? Kakaibang bagay? Gaya ng ano? Yung mga hindi ka panipaniwala. Gaya ng mga kapre, tiyanak, ganyan. Tapos mga manlupa. Tsaka yung yung lagi niyang sinasabi nitong mga nakaraan. Yung aswang. Oo, aswang. Aswang? Talagang binabanggit niya yan? Oo nga pre. Basta minsan, maririnig mo siya na parang meron siyang mga peking alaala. Yung mga parang may naaalala siyang senaryo. Pero ang totoo, hindi naman nangyari yun. Gaya na lang nung nakaraan. Sabi niya sa akin, kinalaban ko raw yung aswang kasama ka. Ganon. Ewan ko. Hindi ko alam kung sign ba yan ng pag-uulyanin. Hindi naman kasi ako doktor eh. Pero ang mas maganda niyan, kapag nakasahod ka, ipatingin mo na. Sinabi ko na nga rin niya sa kanya eh. Pero nagalit. Sabi niya, di naman daw siya baliw. Ang nangyayari daw sa kanya, may mga nakikita siya na siya lang ang nakakakita. Basta, ang weirdo ni mama. Ayos naman siya madalas kapag kinakausap namin. Tapos bigla-bigla na lang talagang magbabanggit ng tungkol sa aswang. Tapos kapag sinabi niya yun, parang totoong nangyari. Eto pa pre huwag ka sanang mabibigla. Kanina lang to eh. Sabi ni mama, albularyo daw si Egoy. Alam mo, nagtawanan na lang kami lahat eh. Paano magiging albularyo si Egoy? 2 taon pa lang siya, di ba? Mukhang hindi na talaga maganda yan, pre. Ayaw ko to sabihin pero baka mamaya naapektuhan yung utak ng mama mo dahil doon sa pag-alis ng kuya mong si Raulo. Oo, pareho tayo nang iniisip, pre. Kaya nga kapag nakasahod na ako, ilalapit ko na talaga si mama sa bayan eh. Sana lang talaga pumayag. Tinapik ni Erico ang kanyang kaibigan sa balikat. Maya-maya lang din ay dumating na ang kanilang kakainin. Naubos nila kagad ang lugaw at pagkatapos, umuwi na rin sila. Pagdating ni Erico sa bahay nila, ay humalik na muna ito sa asawa. Mahal, nasaan ang bata? Nandiyan, naglalaro. Pagpasok ni Erico sa bahay nila, ay inabutan niyang nakahiga si Egoy. Gising, pero parang namumutla. Inilapag niya ang mga dalang pagkain at napansin niya sa lapag na basag na ang banga.
Nilapitan niya agad si Egoy at sinuri kung may sugat ang bata. Pero wala naman. Ang mas kinabahala ng lalaki, inaapoy na pala ng lagnat ang bata. Minda! Ang anak natin! Ang taas ng lagnat! Napatakbo agad ang babae papasok. Natataranta nitong binuhat si Egoy. Diyos ko, parang nilagnat ito eh. Ayos lang naman ito kanina. Dito ka lang. Tatawagin ko lang si Ma'am Poncho para maihatid tayo sa ospital. Tumitirik na ang mga mata ng batang si Egoy kaya naalarma na sila. Lumabas agad si Erico. Mabuti na lang ay naabutan pa ng lalaki matandang may-ari ng tricycle. Kaya dali-dali naman silang nakabalik at naisakay na rin ang bata. Mabilis ang pagpapatakbo ng driver kaya naman nakarating sila agad sa ospital. Hindi na sila nakapasok sa pinakaloob dahil pinagbawalan na sila ng mga nurse. Makalipas lang ang 1 oras, dumating na rin si Andoy. Oh, ano nangyari sa inaanak ko, pre? Narinig ko kina Aling Torta na tumitirik daw ang mata ni Egoy. Hindi nga namin alam, pre. Nagulat na nga lang din ako. Ang sabi naman kanina nito ni Minda sobrang sigla naman ang anak namin. Tapos pagdating ko, nakita ko nakatulala si Egoy. Namumutla. Tapos ayun, bigla na lang tumaas yung init ng katawan niya. Erico, ano nangyayari sa anak natin? Kasasabi ko lang hindi ko nga alam, di ba? Hintayin na lang natin ang doktor. Basta, kumalma ka lang dyan. Kumalma? Paano ko kakalma kung tumitirik ng mata ng anak natin? Di sige, huwag kang kumalma. Magwala ka dyan. Wala namang magagawa kung maglulupasay ka dyan. Ito namang mga taong to, wag na nga kayo magtalo. Nagkasakit na nga anak nyo, ganyan pa kayo. Pre, intindi mo na lang si Minda. Nanay yan Sorry. Kinakabahan lang din ako Nanahimik na lamang sila sa gilid. Mga ilang sandali lang, lumabas ang doktor at kinausap sila. Nalaman nilang mahina lang talaga ang resistensya ng bata dahil daw sa pabago-bagong init at lamig ng panahon. Kaya nagkasakit si Egoy. Wala namang malalang sinabi ang doktor. Kaya rin daw tumirik ang mga mata ng bata ay baka matagal na raw na nasa loob ng katawan ng batang lagnat at biglang tila sumabog na lang na lumabas. Nakahinga ng maluwag ang dalawa pero dahil sa nangyaring yon, ang lahat ng sahod ni Erico at ang kakaunti nilang naitabi napunta lang sa hospital bill at sa mga gamot na kailangang bilhin. Wala namang problema sa mag-asawang yon. Ang problema lang nila, sana sila kukuha ng panggasto sa mga susunod na araw. 8 taon ang nakalipas. Hindi naging madali ang mga nagdaang taon para sa mag-asawang Erico at Minda. Mula kasi nang magkasakit ang batang si Egoy noon, tila kada buwan na rin itong nagkakasakit hanggang sa sumapit na ito ng 10 taon. Regular namang silang nakakapagpa-check up. Nababaw na nga rin sila sa utang dahil doon. Pero nainis na lang si Erico dahil laging sinasabi ng doktor na wala naman silang nakikitang malalang sakit. Walang cancer na kahit na ano. Ang dagdag pa ng ilang nakausap nilang doktor, rare o pambihira ang kaso ng kanilang anak. Mataas na lagnat ang nangyayari pero walang makapagsabi kung saan yun nanggagaling. Sa paulit-ulit na lang na nangyayaring pagkakasakit ng bata, natandaan na ni Erico ang pattern. Kada huling linggo ng buwan ay doon na nilalagnat ang bata. Kaya bago dumating ang araw na yon, todo kayod na ang mag-asawa. Kung ano-ano na lang ang diskarte nila para lamang kumita ng pera. Ngayon, nasa sementeryo sila kasama ang pamilya ni Andoy. Namatay na kasi ang nanay nito at yun ang araw ng libing. Namatay sa sakit si Aling Esther. Patanda na rin kasi yon at dumami na rin ang mga sakit na lumalabas mula nang madala ito sa ospital. Pagkatapos ng libing, nagpaalam na rin ang mga tao. Lumapit si Erico kay Andoy para kausapin ito. Pre, mauna na muna kami para makapagpahinga na lang itong mag-ina ko. Huwag ka mag-alala.
Pupuntahan kita sa inyo mamaya. Salamat, pre. Sige, mauna na kayo. Magpapadasal pa kasi kami mamaya eh. Sige. Uwi na kami Tinapik na lamang ni Erico sa balikat ang kanyang kaibigan. Kumaway pa siya bago tuluyang umandarang sinasakyan nilang tricycle. Habang nasa biyahe, napansin ni Erico na mahimbing ang tulog ng 10 taong gulang nilang anak. Katabi kasi nito ang ina sa loob. Habang si Erico naman ay nasa likuran ng driver. Medyo panatag naman ang kalooban ni Erico dahil malayo pa naman ang huling linggo ng buwan. Maya-maya lang din ay nakauwi na rin sila sa bahay nila. Minda, mamaya pala pupuntahan ko si Andoy ha. Alam mo naman, malungkot yung tao. Dadamayan ko lang. Sige, basta wag ka lang masyado magtatagal Kasi, alam mo itong anak natin, bigla-biglang nakakasakit. Oo, saglit lang ako. O sige na, patulog ka na muna. Tabihan mo si Egoy. Ako na maglalaaga na lang ng pangmerienda natin. Sinimulan na ni Erico ang pagsisibak ng kahoy. Huli na naman siyang napaisip. Naalala na naman kasi niya ang nangyari noong nakaraang gabi. Ilang beses kasi, nagising siya at nakita niya si Egoy na nakatayo sa tapat ng pintuan. Nakatingin sa malayo. Tapos kakaiba ang kulay ng mga mata. Tila kulay ginto na medyo nagliliwanag. Noong una, inakala niyang nananaginip na naman siya. Pero nasundan kasi ang pangyayaring yun ng isa pang ulit. Dahil doon, naisip ni Erico na baka may kakaiba sa anak nila. Na baka yun ang dahilan kung bakit nagkakasakit si Egoy. Dahil sa kaisipang ganito, ay napagtanto ni Erico na walang magagawa ang doktor sa sakit ng bata. Magsasayang lang sila ng pera dahil hindi doktor ang kailangan nila, kundi isang eksperto pagdating sa mga paranormal na bagay o tungkol sa mga nilalang na hindi pa lubos na nakikilala ng mga tao. Pilit niyang iniisip kung may nangyayari bang kababalaghan noong pinagbubuntis pa lang ni Minda si Egoy. Pero wala naman siyang maalala. Malusog ang bata at normal, kaya hindi niya talaga malaman kung anong nangyari kay Egoy. Kinagabihan, nagpaalam na si Erico sa kanyang mag-ina. Pinuntahan niya si Andoy. Inabutan niya yung nagsisigarin sa diuling nakalan. Habang ang iba naman itong kapatid ay abala naman sa paglilinis ng bakuran nila. O pre, halika! Ano pre? Ayos ka lang? Oo, ayos lang naman ako pre. Kailangan Ay, siya nga pala. Papasok na ako bukas. Ha? Sigurado ka ba? Sabi naman sa akin ni boss, kung hindi pa kaya wag naman pilitin. Wag mo na munang pilitin. Hindi pre, mas mababaliw ako kapag nandito lang ako sa bahay. Lalo ko lang maaalala si mama Hindi, ikaw ang bahala. Kung talagang kaya mo na wala namang problema sa akin. Pre, may kukwento ulit ako sa'yo. Pero sana, huwag ka mag-aagalit ha. Tungkol ba saan yan? Tungkol to kay Egoy pre. Tumayo si Andoy. Lumayo sila sa bakuran at pumwesto sila sa gilid ng bahay kung saan parte na rin yun ng daanan. Bakit pre? Anong meron sa anak ko? Pre, yan din ang tanong ko Anong meron kay Egoy? Nung nakaraang gabi kasi pre, umuwi ako galing bayan. Mga alas 11 na yata. Napadaan ako sa inyo Nakabukas ang pinto nyo. Nakita ko si Egoy nakatayo doon. Tapos, parang ginto yung mga mata niya. Tapos umiilaw. Nakatingin sa malayo. Parang hindi niya ako nakikita Ayos lang ba si Egoy pre? Sa katunayan, nakita ko rin siya ng gabing yun Ganon din. Tapos sa mga sumunod na gabi, kapag nakikita ko siyang gising, ganon din ang mga mata niya. Hindi ko alam pre kung anong meron sa kanya Kahit ako, nagtataka na rin. Hindi kaya
may kinalaman dito yung sinasabi sa akin ni Mama bago siya mamatay? Ha? May sinabi siya sa'yo tungkol sa anak ko? Hindi ko lang sigurado kung may connect at kung dapat ba nating paniwalaan. Pero nung gabing bago siya magpaalam, ako ang kasama ni Mama eh. Ang sabi niya sa akin, si Egoy nga daw ay albularyo. Huwag daw tayo matakot kay Egoy kasi mabuti raw si Egoy. Si Egoy daw ang magliligtas sa atin. Yun lang sinabi niya. Ililigtas saan? At saka, papaano ngang magiging albularyo ang anak ko ang bata pa niya? Hindi ko nga din alam eh. Di ba, nung 2 taon pa lang yung si Egoy, sinabi na rin ni Mama yon? Hindi kaya may ibig sabihin talaga yun? Siguro, ang dapat nating sundin sa sinabi ng mama mo yung huwag tayong matakot kay Egoy. Sa kabila ng lahat, anak ko siya. Inaanak mo naman. Hindi naman ako natatakot sa bata, pre. Nag-aalala lang ako. Paano kung ipatingin kaya natin siya sa albularyo? Albularyo? Effective ba yan? Hindi, subukan lang natin. Total, wala namang magagawa ang mga doktor sa anak mo eh. Lagi pa rin nilalagnat. Kasi, naisip ko lang baka kaya lagi may sakit yung anak mo kasi nga hindi siya normal. Kung ako lang ang tatanungin, wala namang problema eh. Kaso, paano kung nalaman to ni Minda? Hindi papayag ang isang yun. Hindi kailangan mo siyang kumbinsihin kasi kailangan nating malaman kung anong meron kay Egoy. Baka mamaya huli na. May nangyayaring masama dyan sa inaanak ko. E di, nagsisi tayong lahat. O sige, ako na lang bahalang kumausap sa kanya. Pero pre, sa atin lang muna to Ano tingin mo sa akin, chismoso? Saka parang anak ko na rin yung anak mo, no? Ba't ko naman ichichismis yan? O sige, maraming salamat pre Magulo ang utak ni Erico nang naglalakad na siya pauwi ng bahay. Nag-iisip na siya ng mga linyang pwede niyang sabihin kay Minda para makumbinsi niya ito. Alam niya kasi na si Minda ang tipo ng tao na hindi naniniwala sa mga albularyo. Lalong-lalo na ang pamilyang pinagmulan nito. Nang malapit na siya sa strito nila, naramdaman ni Erico na tila merong sumusunod sa kanya. Naririnig niya kasi ang mga yabag ng paa. Pero wala naman siyang nakita nang lumingon na siya roon. Sinuyod niya ng tingin ng paligid. Walang kahit na sino. Pero alam niyang may sumusunod sa kanya. Binilisan na lamang niya ang paglalakad. Oh, bakit gising ka pa? Naabutan ni Erico ang asawa sa tapat ng pinto na nakaupo lang at nakatingin sa malayo. Hinihintay kita. Ito naman, nawala lang saglit na mismo naman kaagad ako. Kinakabahan ako eh. Kasi kapag inatake na naman ang anak natin na wala ka, hindi ko alam ang gagawin ko. Nagbuntong hininga ang lalaki. Hindi niya pa rin kasi nasabi kay Minda ang tungkol sa pattern ng pagkakasakit ni Egoy. Iniisip niya kasi na baka hindi rin naman ito maniwala sa kanya at baka pagsimulan pa ng kanilang away. Pasensya na. Nag-usap lang kasi kami ni Andoy. Naawa kasi ako sa taong yun eh. Alam mo naman, mamasbo yung tukmol na yun. Siyempre, masakit sa kanya na mawalan ng nanay. Naiintindihan ko naman eh. Magkaibigan kayong dalawa kaya normal lang naman na damayan mo siya. Halika na, pumasok na tayo sa loob at matulog na. Hindi na naman dinalaw ng antok ang lalaki sa mga sandaling yon. Sa dami ng kanyang iniisip, walang puwang ang antok sa utak niya. Hindi siya mapakali. Ligid siya ng ligid. Habang si Minda naman ay tulog na rin. Sandali niyang tiningnan ang batang si Egoy. Mahimbing na rin ang tulog nito. Hinaplos niya pa ang buhok ng bata at saka napatingin. Kamukhang kamukha niya kasi ito. Pero ang talino ng bata ay minana nito sa ina.
Maya-maya lang, narinig ni Erico na may kumalabog sa labas. Bumangon ang lalaki. Hindi na niya ginising ang asawa niya. Kinuha na lang niya ang itak sa gilid. Iniisip niya kasi na baka may magnanakaw at kinuha ang mga kalakal nila sa gilid. Pasimple niyang binuksan ang pinto. Nang walang makitang tao sa labas, lumabas na rin siya dala ang itak. Wala namang tao. Ano ba yun? Nananaginip na naman ba ako ng gising? Napapailing na lang ang lalaki. Papasok na sana siya ng bahay ulit nang biglang may lumitaw na matangkad na lalaki mula sa bubungan nila. Tumalon yun patungo sa harapan niya. Dahil may ilaw sila sa bakuran, nakita niya pa ang mukha ng lalaki. Pangit ang mukha, mahaba ang dila nito. Sino ka? Anong klase kang tao? Kailangan mamatay ang anak mo. Ha? Sino ka? Bakit mo papatayin ng... Ha? Natigil ang sasabihin ni Erico nang may mabilis na hangin ang naramdaman niya sa kanyang gilid. Namalayan na lamang niya na nasa gilidan niya ang lalaking si Egoy. Nang biglang sinuntok siya ni Egoy sa tagiliran. Tumalsik ang lalaki at saka bumalandra sa may puno ng bayabas. Hindi makapaniwala ang lalaking yon, kaya dali-dali itong umalis. Si Egoy naman ay bigla na lamang bumagsak. Buti na lang ay nasalo agad ito ni Erico. Egoy! Uy! Anak! Pero narinig na lamang niya na humihilik na ang bata. Natulog na yun na parang walang nangyari. Ibig sabihin, hindi niya alam ang ginawa niya? Paanong nangyari yun? Binuhat na lamang ni Erico ang bata papasok ng kanilang bahay. Mabuti na lamang din ay hindi pa nagising ang kanyang asawa. Marahan niyang inihiga ang bata. Pagkatapos ay tumingin-tingin siya sa labas kung naroon pa ba ang lalaking nilalang. Nakahinga siya ng maluwag nang mapagtanto niyang nakaalis nga yun. Mas lalo tuloy hindi nakatulog si Erico. Nagiging tamang hinala na siya sa mga ingay na naririnig niya. Pakiramdam niya, anumang oras ay may aatake na naman sa kanilang halimaw. Dahil sa nangyari, hindi na nagdalawang isip si Erico na sabihin ang lahat kay Minda kinaumagahan. Palagay niya kasi, dapat alam din ng babae ang pagiging kakaiba ni Egoy. Salubong ang kilay ni Minda matapos mapakinggan ang lahat ng pinagsasasabihin ng lalaki. Halata sa mukha nito na hindi ito naniniwala. Sinasabi mong si Egoy ay nakikita mo minsan na nagiging kulay ginto ang mga mata at parang umiilaw, ganun ba? Tapos kagabi, may lalaking mukhang halimaw ang muka na sabi mo muntikan ka ng atakihin pero dumating ang anak natin. Tapos sinuntok niya ang lalaki tapos tumalsik at nakatulog ang anak natin. Ang bihira ka naman. Inulit mo lang lahat ng sinabi ko eh. Nililinaw ko lang kung tama ba ang narinig ko. Kasi yung mga pinagsasabi mo, sinasabi lang yan ng mga taong wala sa sarili. Nag-a-addict ka ba? Paano iilaw ang mata ng anak mo? Wala namang mata na bumbilya. Kulay gintong pinagsasabi mo dyan. Tingnan mo kulay itim ang mga mata niya. At anong sinasabi mo? Sinuntok niya ang lalaki? Tumalsik? Sakitin ang anak natin, Erico. Hindi yan superhero na napapanood mo sa TV. Magtigil ka nga. Totoo nga ang sinasabi ko, Minda. Nasaksiyan ko lahat. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Sinabi pa nga ng lalaki na may gagawin siyang masama sa anak natin eh. Bakit ang anak natin ang aanuhin niya kung totoo yan, Aber? Hindi ko alam. Kita mo na? Gagawa-gawa ka ng kwento, hindi naman kompleto. Tumingin ka nga sa mga mata ko kung gumagawa lang ako ng kwento, Minda. Tumingin ka. Mukha ka lang puyat. Tingnan mo mga mata mo, bagsak na. Ano ba naman, Minda? Seryoso ko. Tumigil ka na nga. At huwag mo kong sisigawan na. Naritong anak natin. Huminga ng malalim si Erico. Pinilit nitong ikalma ang kanyang sarili. Alam niyang wala rin mangyayari kung makikipagmataasan siya ng boses. Isa pa, nakikita ng anak nila ang sagutan nila. Minda,
Maniwala ka sa akin. Hindi ako gumagawa ng kwento. Totoo lahat ng nakita ko. Hindi siya gawa-gawa. Hindi siya panaginip. Tanungin na lang natin ang anak natin para matapos na to. Egoy, totoo bang umiilaw daw ang mga mata mo sa gabi? At totoo bang may sinuntukan lalaki na halimaw? Mama, wala po akong natatandaan sa lahat ng sinasabi ni Papa eh. O, kita mo na? Kasi nga tulog ang diwa niya. Hindi niya talaga alam ang mga nangyayari. Ano yun? Tulog tapos sumuntok ng mas malaki sa kanya? Ay naku, ewan ko sa iyo, Erico. Itulog mo na yan. Kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig mo. Baka mamaya, mas malala pang sabihin mo dyan eh. Sige na, Egoy. Samahan mo ako. Mamimili muna tayo sa palengke. Kasya ba ang dala mong pera? Oo, kasya to. Napapailing na lamang si Erico noong mga sandaling yon. Hindi na niya alam kung papaano pa niya makukumbinsi si Minda na ipaalbularyo ang kanilang anak. Sa kwento pa nga lang niya ay hindi na ito naniniwala. Itinulog na lamang ng lalaki ang lahat ng kanyang iniisip. Antok na rin naman siya. Tutal, wala naman silang pasok ngayon sa pier dahil walang bagsak ng isda. Hapon na nang magising si Erico. Wala ang kanyang mag-ina sa loob ng bahay. Pero panatag naman ang kanyang kalooban nang makita niya yon sa bakuran nila. Masaya lang na naglalaro ang bata, habang si Minda naman ay abalang-abala sa nilalaban nito. Gising ka na pala. Kumain ka na. Nalagpasan mo na yung pananghalian eh. Duman ba rito si Andoy? Oo. Sabi niya kanina, pagising mo pumunta ka daw sa kanya. Ano na naman bang pag-uusapan yung dalawa? Baka tungkol yan sa pier. O sige, kakain na muna ako. Pupuntahan ko na lang saglit si Andoy pagkatapos. Tiningnan ni Erico ang kanyang anak na abala lang sa paglalaro. Naniningkit ang mga mata niya at tila sandaling sinuri ang bata. Pero wala na talagang makitang kakaiba roon. Hindi niya rin alam kung bakit, pero alam niya sa sarili niyang totoo ang mga nangyayari. Hindi siya pwedeng magkamali roon. Pagkatapos kumain, lumabas na siya ng bahay at tinungo ang bahay nila Andoy. Pero wala ang kaibigan niya roon. Ang sabi ng mga kapatid ni Andoy ay kalalabas lang din. Kaya naman, nagmamadaling naglakad si Erico sa pagbabaka sakaling maabutan niya pa si Andoy. 4:00 pa lang naman ng hapon pero bakit parang paggabi na? Uulan yata ng malakas Kakalakad niya, nakarating na siya sa tulay. Dito na niya nakita si Andoy na nakatingin sa ibaba. Sa ilog na kalmado lang ang ragasan ng tubig. Agad na nabahala si Erico. Nakita niya kasing tila handa nang tumalon ang kanyang kaibigan. Hindi niya tinawag si Andoy. Tumakbo siya ng mabilis at sapilitang hinila si Andoy palayo sa hawakan ng tulay. Natumba silang dalawa sa gilid ng kalsada. Pre naman, alam ko masakit mawalan ng nanay, pero hindi tama na sumunod ka kagad sa kanya. May mga kapatid ka pa, pre. May kaibigan ka pa. Nandito pa ako. Ha? Ano ba pinagsasabi mo? Umalis ka nga. Ano ba? Sinabi nang huwag mong gawin eh. Sira ulo. Di ako tatalon no. Alis! Muling bumalik si Andoy. Tiningnan nito ulit ang kailaliman ng ilog. Pero wala na roon ang nakikita niya. Dismayado siyang pumadyak sa gilid at inis na nagsalita kay Erico. Pahamak naman tong taong to. Wala tuloy yung sinusundan ko eh. Kainis. Akala ko kasi tatalon ka ni. Malapit ka na kayang mahulog. Bakit naman ako tatalon? Ulit mo. Kung hindi mo ako hinila, di sana nakita ko yung mukha nung lalaki. Ha? Sinong lalaki ba yun? Kagabi kasi, lumabas ako para bumili ng gaas. May nakita kong lalaki na nandun sa taas ng talon. Para siyang namimilipit sa sakit pero mula sa lupa. Tinalon niya lang paakyat yung puno. Tapos lumipat siya ulit sa kabilang puno hanggang sa hindi ko na nakita. Ngayong hapon, nakita ko siya sa atin palakad-lakad. Natandaan ko yung suot niya
Kaya sinundan ko siya ngayon. Nakita ko tumanon siya rito pababa. Tapos, ayun, dumating ka na. Nakakainis naman oh. Pre, hindi kaya pareho tayo nang nakita? Ha? Nakita mo rin? Hindi nga. Kagabi, may lalaki mukhang halimaw yung muntik nang umatake sa akin. Tapos, biglang dumating si Egoy, pre. Nagliliwanag yung mata. Tapos sinuntok niya yung lalaki sa tagiliran. Tumalsik, pre. Nakamaong na pantalon tapos nakasuot ng kulay itim na damit na medyo malaki. Yun nga rin ang inahabol ko, pre. Pero, anong sabi mo? Si Egoy? Sinuntok yung lalaking yun? Alam ko hindi ka maniniwala pero yun talaga nangyari. Kahit nga ako rin nagulat. Pag-alis ng lalaki, bigla na lang nakatulog si Egoy. Tapos wala siyang maalala sa mga ginawa niya kinabukasan. Nako, mukhang iba na talaga nangyayari, pre. Tingin ko, kailangan na nating ipatingin ng anak mo. Baka mamaya may kakaibang kakayahan pala si Egoy. Ang kaso, hindi nga naniniwala si Minda sa kwento ko kanina Tingin mo, papayag yon kapag sinabi nating dadali natin si Egoy sa albularyo? Hindi. Hindi naman sa gusto ko matakot ka. Pero pre, naisip mo ba na yung lalaking yun baka aswang? Aswang? Ngayon ko lang napagtagpi-tagpi ang mga pangyayari, pre. Nagsimula sa mga weirdong sinasabi ni Mama. Pre, tumutugma sa nangyayari ngayon. Tingin ko talaga may ibig sabihin yung mga sinasabi ni Mama sa akin nun Napalunok ng laway si Erico. Hindi man niya sabihin, baka sa kanyang muka ang kaba na kanyang nararamdaman. Nag-aalala siya para sa kanyang anak. Dahil kung totoo ang sinasabi ni Aling Esther na magiging tagapagligtas ang bata, hindi malabong malagay ang kaligtasan nito sa panganib. Naglakad na lamang sila paalis nang hindi na nila makita ang lalaki. Habang tinatahak ang daan, pinag-iisipan nilang maigi kung papaano nila ipagtatapat ang kanilang mga nalalaman. Ayan na, pre. Galingan mo na lang magdahilan. Susuportahan kita. Sinubukang kausapin ni Erico ang asawa niya, pero hindi pa niya natatapos ang gusto niyang sabihin ay nagbunganga na to kaagad. Pikuna ang babae sa pinagsasasabi ni Erico at ginatungan pa ni Andoy. Mare, totoong sinasabi ni kumpare. Totoong kakaiba si Egoy. Kaya dapat malaman natin kung anong meron sa kanya. Dapat natin siyang ipatingin sa albularyo. Isa ka pa, Andoy. Siguro kaya nabubuang itong asawa ko kasi kung ano-ano namang ikinukwento mo rito Wala ba kayong magawa sa buhay porque wala kayong pasok ngayon sa trabaho? Minda naman, makinig ka naman sa akin kahit na minsan. Para din naman ito sa anak natin Pakiusap, makisama ka naman Bakit mo ipatitingin sa albularyong anak natin? Tingnan mo normal naman. Sakitin lang talaga. Kaya nga siya sakitin kasi may kakaiba sa kanya. Ano bang mahirap intindihin doon? Walang magpapatingin sa albularyo. Anak ko ito at ako ang masusunod. Anak ko rin yan Ako ang ina. Ako ang ama. Ako ang ninong. Ako ang anak. Tama na. Naririndi na ako. Tapos na ang usapan na ito. Lumabas ng bahay ang babae. Agad namang nilapitan ni Erico ang kanyang anak at tinuwakan sa magkabilang balikat. Anak, wala ka ba talagang maalala sa nangyari kagabi? O kahit man lang kung anong kakaiba sa katawan mo? Sa pakiramdam mo, wala ka bang nararamdaman o napapansin? Wala po, Papa Pambihira naman Meron po akong nararamdaman. Anong sabi mo? Kapag natutulog po ako, nananaginip po ako na meron ako nakakausap na matandang lalaki. May tungkod po siya. Mahaba po ang balbas niya at bigote niya. Tapos, makulit po siya pero mabait. Nagpakilala ba siya sa panaginip mo? Hindi po Basta ang sabi niya lang po sa akin, iingatan niya ako. Sinasabi ko na nga ba, Andoy Samahan mo kami. Ipapatingin na natin tong anak ko.
Gagi, paano si kumare? Wala na akong pakialam sa galit niya. Kung hindi natin malalaman kung anong nangyayari dito sa bata, baka mamaya mapahamak pa to. Lalabas na sana sila ng bakuran nang biglang may humarang na matandang babae sa kanilang daraanan. Maputi na rin ang buhok ng matanda. May kalakasan pa ito at hindi pa rin kukuba-kuba. Nagtatakang nilapitan ni Andoy ang matanda sa pag-aakalang nagkamali lang ng bakuran na pinapasukan ng matanda. Nanay, hindi po dito ang bahay ninyo. Bahay po ito ng kumpare ko. Alam ko. Alam niyo po na hindi po niyo ito bahay? Kung ganon, bakit po kayo nandito? Dahil sa batang yan. Kinabahan bigla si Erico sa sinabi ng matandang babae. Agad niyang niyakap ang anak niya at bahagyang nilayo. Pero nagtaka sila nang makitang bigla na lamang lumuhod ng matanda. Nagbigay pugay ito sa batang si Egoy. Ano pong ginagawa niyo? Nagbibigay pugay sa pinakamalakas at pinakamaalamat na albularyo sa buong Pilipinas. Ano pong pinagsasabi niyo? Sino po ba kayo? Muling tumayo ang matanda at ngumiti muna sa kanila ng malapad. Sandali itong tumingin kay Egoy. Ako si Aling Ninang, isa kong albularyo na lumilibot sa ating probinsya. Nanggagamot ako ng mga may sakit at gumagawa ako ng mga pangontra laban sa mga aswang. Nagkatinginan ang magkaibigan. Tila pareho silang nagdududa sa naririnig nila. Kung ayaw niyong maniwala, hayaan niyong suriin ko ang bata para malaman niyo kung ano ang nangyayari sa kanya. Paano naman po kami mapapanatag na totoong albularyo kayo? May kakayahan akong malaman ng sakit ng isang tao kapag nahawakan ko ang mga kamay. Gusto niyo bang subukan? Sabihin niyo nga sa akin kung anong sakit ng anak ko. Bakit tuwing huling linggo ng buwan nilalagnat siya ng mataas? Walang sakit ang anak mo, iho. Hindi niyo pa nga po nahahawakan ng kamay niya Hindi na kailangan. Unang tingin ko pa lamang sa kanya. Nararamdaman ko na ang nag-uumapaw na kapangyarihan sa kanya. Pwede ba tayong maupo at ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat? Lumapit si Andoy kay Erico at bumulong. Pre, pagbigyan na natin. Mali mo naman matulungan tayo habang wala pa si Minda. Anak, ayos lang ba sa'yo na suriin ka na matanda? Ayos lang po sa akin, Papa. Gusto ko rin naman po malaman kung sino yung matanda na naririnig ko minsan eh. Pumasok sila sa loob ng bahay. Pinasara ng matandang babae ang mga bintana pati na rin ang kanilang pintuan. Magsisimula na sana si Aling Ninang nang biglang malakas na nagbukas ang pinto. Nagtataka si Minda nang makita ang matandang albularyo sa loob. Otomatikong sumimangot ang mukha nito habang nakatingin kay Erico. At talagang hindi ka nakinig sa akin, Erico? Talagang sinasagad mo ang, Mama, wag na po kayong mag-away. Pagbigyan niyo na rin po si Papa. Gusto ko rin naman po. Habang natagal po kasi, may nararamdaman po ako sa katawan ko eh. Kagaya po ngayon, Mama. Sige na, Minda. Kahit ngayon lang makinig ka naman sa akin. Para naman to sa anak natin eh. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman sasaktan ang bata. Ipapaliwanag ko lang sa inyo kung anong nangyayari sa kanya at kung bakit siya nagkakaganyan. Nanahimik na nga si Minda ng mga sandaling yon. Wala na itong nagawa dahil si Egoy na mismo ang nakiusap sa kanya. Nasa gilid lang ito nakatayo. Nakapamewang at parang wala namang balak na maniwala sa sinasabi nila. Walang sakit ang anak ninyo. Ang nararamdaman niya kada buwan ay hindi na mauulit dahil nagsisimula ng tanggapin ng kanyang katawan ang maalamat na albularyo. Merong kaluluwa na namamahay sa katawan ng bata. At ang kaluluwang ito ay hindi masama. Ito ay kaluluwa ng pinakamalakas na albularyo rito sa Pilipinas na namuhay pa bago ang panahon nila Rizal. Nakakulong ang kanyang kaluluwa sa isang banga na kulay itim.
ikinulong yon para hindi siya makuha ng kasamaan. Pero nitong nakaraan lang, nawala ang kanyang banga sa pinaglalagyan nito. At ngayong nakita kong narito siya sa katawan ng bata, nasisiguro ko na siya mismo ang humanap sa batang ito. Iho, may nakuha ba kayong banga noon? Noong 2 taon pa lamang si Egoy, may nakuha po kaming banga na may laman na pera. Ang perang yon ang paunang gantimpala niya sa inyo. Matanong ko lang, nabasag ba ang banga bago nangyaring naging kakaiba ang bata? Hindi po. Nung gabing matutulog na sana ako, meron akong napansin na parang may puting usok na lumabas sa banga. Tapos, pumasok sa ilong ng anak ko. Nung oras na yon, hindi ako sigurado kung totoong nakita ko o panaginip lang. Pero ngayon ko lang napagtanto na totoo nga ang nakita ko. Anong sinabi mo? May nangyaring ganun pero wala kang sinabi sa akin? Hindi ka nga naniniwala sa akin, di ba? Anong silbi nun kung sasabihin ko pa sa'yo? Nanahimik agad si Minda at nagpatuloy ang matandang albularyo sa pagpapaliwanag niya. Pumasok sa katawan niya ang maalamat na albularyo na si Kalisto. Kailangan niya itong gawin para pigilan ng mga aswang sa kasamaan ng mga ito. Teka. Bakit po si Egoy pa ang napili niya? Pwede namang mas matanda, di ba? Dahil mas madaling kontrolin ang katawan ng bata kasi inosente at malinis pa. Kumpara sa mga katawan ninyo, masyado na kayong maraming pinagdaanan. Di totoo talagang may aswang. Bakit po may ganito? Alam nyo kasi, noong araw, marami naman talagang aswang sa bansa natin. Parang mga tao lang sila na gaya natin na normal lang na nabubuhay. Pero nang matuklasan nila na pwede pala silang kumain ng tao, doon na sila nagsimulang maging masama. Yon ang matagal lang gustong pigilan ni Kalisto. Nagawa naman niya yun noon. Ang kaso nga lang, binubuhay din ng mga natirang aswang ang kanilang maalamat na Panginoon. Kaya ngayon, hindi matahimik ang kaluluwa ni Kalisto. Kaya napilitan siyang humanap ng katawan. Ano po mangyayari sa anak ko? Gagamitin ng maalamat na albularyo ang katawan ng anak mo para labanan ng mga aswang. Hindi niyo ba inisip na pwedeng mapahamak ang batang yan sa oras na lumaban siya sa mga aswang? Yon ang kapalaran niya, iha. Gagabayan naman siya ng Diyos at ni Kalisto. Hindi ako papayag, wala kang magagawa. Dahil sa mga susunod na araw, ang bata na mismo ang magkukusang loob na gawin yon. Gusto ko makasigurong hindi mapapahamak ang anak ko. Gusto kong samahan siya kung sakaling mapalaban na siya sa sinasabi niyong aswang. Ako rin, nasama ako. Nahihibang na ba kayo? Anong gusto mo? Hayaan na lang natin na habol-habulin ng aswang itong anak natin na wala tayong gagawin? Palayasin niyo ang kaluluwa na sinasabi niyo sa katawan ng anak natin. Yun lang naman ang hinahabol ng mga aswang eh. Hindi na mapapalayas ang kaluluwa ni Kalisto hanggat hindi niya natatapos ang misyon niya sa lupa. Mula nang kunin niyo ang banga, ibig sabihin tinanggap niyo ang magiging kapalaran ng inyong anak. Kasalanan mo to eh. Kung hindi mo sana kinuha yung banga, tahimik sana ang buhay ng anak natin. Hindi ko naman alam yun, Minde. Ang naisip ko lang naman nun kailangan natin ng pera. Pwede ba huwag mo na ako sisihin? Napakatagal lang na nangyari yun. Natigilan ang bangayan ng dalawa nang mapansin nilang nakayuko na si Egoy. Akala nila ay may nangyayaring hindi maganda. Pero bigla na lamang itong nagsalita. Pero iba na ang boses. Boses na ito ng isang matanda na may hiwaga ang boses. Huwag kayong mag-away. Nagulat sila nang marinig yon. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Egoy.
Kulay ginto na mga mata nito at bagyang may liwanag. Huwag kayong mag-alala. Kaibigang lalaki at kaibigang babae, aking sisiguruhin na ang inyong anak ay mananatiling ligtas, malakas at malusog. Sa aking pangangalaga, hindi siya mapapahamak. Nais ko lamang ng kanyang tulong. Kailangan ko siya. Kailangan ko ang katawan niya upang malabanan ng mga kampon ng kadiliman. Kagaya na lamang ng mga aswang. Ipinapangako ko sa inyong dalawa, sa sandaling magapi ko ang mga aswang, ay aalis ako ng mapayapa sa katawang ito. Kaya sana pagbigyan niyo ang aking nais. Hindi sila makapagsalita. Gulat na gulat pa rin sila noong mga sandaling yon. Nawiwindang sila sa nangyayari. Ang babaeng si Minda na hindi naniniwala, tila unti-unti na rin nakukumbinsi. Dakilang Kalisto, ako po si Ninang, isa akong albularyo. Isa ako sa naniniwala sa inyong kakayahan. Ninang, kilala ko ang angkan mo. Kaya alam kong mahusay at mabuting albularyo ka. May nais akong ipagawa sa iyo. Ang tatlong ito, nais kong sanayin mo silang makipaglaban. Nang sa gayon ay magawa rin nilang protektahan ang batang ito sa oras na wala ako. Maari mo ba akong pagbigyan? Apa, dakilang Kalisto. Gagawin ko ang gusto niyong mangyari. Kailangan ko na munang matulog. Maraming salamat sa inyong pangunawa. Paghandaan natin ang pagpaparamdam ng mga aswang. Malapit na ang mga sandaling yon. Malapit na. Matapos magsalita ng mahiwagang boses, munti ka nang matumba ang bata sa kinauupuan nito. Nasulo naman agad yon ni Erico. Nag-aalala namang kinuha ni Minda ang bata at hiniga sa papag. Ngayon, Iha, naniniwala ka na sa mga sinasabi namin. Walang tugon ng babae. Nakatingin lamang ito sa anak na ngayon ay nagkakaroon na ulit ng malay. Papa, Mama, gusto ko pong tulungan si Lolo Kalisto. Hindi po dapat manalo mga masasama eh. Nilapitan ni Aling Ninang ang bata. Hinawakan nito na matanda sa muka at saka kinausap ng mahinahon. Egoy, ikaw ang magiging tagapagligtas ng sanlibutan. Maraming salamat sa iyong pakikiisa. Iha, kayong mag-asawa. Sandaling magbabago ang inyong pamumuhay. Kaya sana matanggap nyo din ang katotohanan. Na magmula sa gabing ito, mabubuhay na tayong lahat para talunin ang mga aswang. May tanong pa po sana ako eh. Sige, Iho. Anong itatanong mo? Gaano po ba kadelikado ang mga sinasabi niyong aswang? Delikado ang mga aswang. Mababangi sila. Pero ang mas delikado ay ang aswang na isa ring maalamat. Ang aswang na ngayon ay nabuhay na nila. Kukuha sila ng mga tao para ipakain sa sinaunang aswang na yon. Para maibalik nila ang tunay na lakas ng kanilang sinasamba. Matapos ang kanilang pag-uusap, umalis na rin ang matanda. Nag-iwan lamang ito ng address na pwede nilang puntahan sa oras ng panganib. Sa oras na yon, lahat sila ay natulala sa kawalan. Walang makapagsalita dahil pare-pareho silang naninibago sa mga pangyayari. Kinaumagahan, nagtaka ang mag-asawang Erico at Minda na wala na sa tabi nila ang batang si Egoy. Nang tumingin sila sa labas, nakita nila yung may kung anong ginagawa. May pinapakulan ito na dahon sa malaki nilang kawa. Egoy, anong ginagawa mo? Mama, gumagawa po ako ng mga halamang gamot. Para po kapag may nararamdaman po kayo, may gamot po tayo. Gumagawa na rin po ako ng mga pangontra sa aswang. Ha?
Paano mo natutunan ng mga yan? Tinuruan ka ba na matanda? Nandito ba ulit siya kanina, yung matandang babae? Wala po. Ako lang po mag-isang gumawa nito. Minda, maalamat na albularyo ang nasa katawan ng anak natin. Kaya magiging natural lang na maging si Egoy alam ng mga bagay na yan. Iisa lang sila ng utak na ginagamit. Ibig ba nitong sabihin, mas mauuna na ang utak ng anak natin kumpara sa utak ng mga nakakalaro niya? Oo, ganun na nga. Pero pansamantala lang naman yan eh. Kapag natapos na ang problema, magiging okay na rin ang lahat. Hinayaan na lamang nila si Egoy sa mga ginagawa niya. Makalipas pa ang ilang mga araw, nagulat na lang sila isang umaga nang meron ng ginagamot si Egoy sa bakuran nila. May mga nakapila na at nagpapahilot, nagpapatawas at kung ano-ano pa. Dahil dito, kahit papaano ay kumikita ang bata. Wala silang kaalam-alam nung umagang yon na gano'n na pala ang ginagawa ng bata. Masaya ang mag-asawa dahil nakakatulong ang anak nila. Pero kahit na papaano ay nakakaramdam sila ng lungkot. Pansamantala kasing nakakalimutan ni Egoy ang kabataan niya para sa isang mahalagang misyon na kailangang gawin ni Kalisto. Wala na rin naman kasi silang magagawa. Hindi na rin basta-basta matatanggal ang kaluluwa ng maalamat na albularyo. Matatahimik lang kasi ang kaluluwa nito kapag natapos na ang dapat nitong gawin sa lupa. Hanip ang inaanak ko, pre ah. May sideline. Akalain mo yun? Marunong na rin siyang gawin yung mga ginagawa ni Aling Ninang. Kung sa bagay kasi, albularyo naman yung nasa katawan niya eh. Sige, lakasan mo pa para marinig ng iba nating katrabaho. Para kang timang. Pero seryoso ha, naninibago talaga kami. Hindi kami sanay na naghahanap buhay din ng anak namin. Hindi naman namin pwedeng pigilan kasi sabi ni Aling Ninang parte yun ng misyon nilang dalawa ng matandang si Kalisto. Hindi bale, yung mga kikitain niya naman dun itatabi namin para sa pag-aaral niya. Pre, paano kung makakalabanan niya yung aswang? Napatigil si Erico sa pag-aayos ng mga balde ng isda. Kaya nga dapat ituloy pa rin natin yung tinuturo sa atin ni Aling Ninang. Kasi sa paraan na ganon, mapoprotektahan natin si Egoy. Ay, nako. Kakaiba talaga maglaro ang tadhana, no? Kaya lagi kong dinarasal sa Diyos na sana huwag niyang hahayaan ang anak ko. Lalo na ngayon. Palagay ko, gumagawa na rin ng hakbang ang mga aswang. Paano mo naman nasabi? Narinig ko kanina sa tricycle na may namataan silang aswang. Tik-tik daw Basta, mahaba raw yung dila. Parang nagmamasid na mga aswang sa mga lugar-lugar Yung lalaki kaya na unang pumunta sa bakuran nyo, nasaan na kaya? Basta nakilala ko yung boses niya Kapag narinig ko ulit yun, makikilala ko siya. Kahit nakaanyong tao pa siya. O sige na, tapusin na natin to. Mag-aalas 6 na rin Mabilis na kumilos ang magkaibigan sa pagsampa nila ng balde-balding galunggong sa isang container van. Pagkatapos, kinuha na rin nila ang sahod nila dahil araw ng linggo noon. Hindi na sila kumain sa kung saan-saan. Diretso uwi na kagad sila. Mula kasi nang malaman nila kung ano si Egoy, iniiwasan na nilang umuwi ng lagpas sa oras. Nababahala kasi sila na baka anumang oras bigla na lang dumating ang mga aswang. Sigurado ka bang ayos kay Minda na matulog ako sa inyo mamaya? Oo, napag-usapan na namin yon nung nakaraan pa. Sa paanan ka lang matutulog kasi doon lang medyo maluwag Pasensya na sa abala pre Kailangan ka lang talaga namin Kasi baka mamaya marami ang aswang tapos yung maalamat na albularyo tulog. Wala naman problema sa akin. Inaanak ko si Egoy kaya parang tatay na rin niya ako. Nang makauwi na sila sa bahay ay naabutan nila ang mag-ina na naghihimay na ng malunggay.
Saktong-sakto dahil meron silang dalang manok. Magtitinola sila sa gabing yon. Halika, Egoy. Tayong dalawa naman ang magimay ng dahon ng sili. Pumasok ang dalawa sa loob ng bahay. Nilapitan naman muna ni Erico ang kanyang asawa. Mahal, ayos ka lang ba? Mula nang malaman ko na totoo ang lahat, hindi na ako naging ayos sa kahit na anong oras. Erico, mayat-maya ako nababahala na baka kapag nalingat lang ako, biglang may dumating na aswang tapos kunin siya o kaya saktan siya. Huwag ka mag-alala, Minda. Nasa katawan niya ang malakas na albularyo. Nasisiguro ko na bigla-biglang lalabas yun kapag kailangan na siya ng anak natin. Hindi. Kailangan may gawin din tayo. Hindi pwedeng iasa natin lahat sa albularyo na nasa katawan niya. Nasaan na ba si Aling Ninang? 2 beses nilang tayong tinuruan tapos di na siya bumalik. Nakita namin siya kahapon. Pupunta siya rito bukas. Marami lang talaga siyang ginagawa eh. Nagbuntong hininga na lamang ang babae. Pagkatapos ng kanilang usapan, ay sumunod na rin sila sa loob. Kalaunan, sabay-sabay na rin silang kumain. Pagsapit naman ng pagtulog, dilat pa rin ang mata ni Erico at Andoy. Binabantayan nila ang paligid kung may mararamdaman silang hindi pangkaraniwan. Gabi-gabi ko na itong ginagawa rito eh. Ewan ko lang kung makatagal ka. Para naman ito sa inaanak ko eh. Kaya easy lang naman magpuyat. Natawa na lamang si Erico. Makalipas lang kasi ang 10 minuto, humihilik na si Andoy. Mag-isa na lamang si Erico na nagbabantay nun. Hindi na rin niya ginising pa si Andoy dahil alam niyang pagod rin ito sa trabaho. Maya-maya lang, biglang naalarma si Erico nang biglang marinig niyang may umaangil sa labas. Nagising din si Andoy dahil doon. Agad na napabangon din si Andoy. Kinuha agad nila ang itak na itinabi nila sa pagtulog. Sa puntong ito ay ginising na rin ni Erico ang babaeng si Minda. Pagsilip nila sa labas, nakita nilang merong 4 na lalaki ang nakatayo sa tapat ng bakuran. Hindi makalapit ang mga yon dahil sa mga pangontrang ginawa ni Egoy. Aswang na ba mga yan? Oo, kaya dapat maging alerto tayo. Kahit hindi sila makalapit, baka gumawa sila ng paraan para mapalabas nila tayo. Erico, ang anak natin, ayaw magising. Ano? Dinikit ni Erico ang kanyang tenga sa dibdib ng bata. Normal naman ang tibok ng puso ng batang si Egoy. Kaya hindi nila alam kung anong nangyayari dito. Egoy! Uy, anak! Nang dumilat ang bata, kulay ginto na naman ang mga mata nito. Bigla itong bumangon at pinatunog ang leeg at daliri. Pasensya na. Hindi ko na malayan ang oras. Dapat pala gumising na ako. Nakahinga sila ng maluwag nang marinig nila ang malaki at mahiwagang boses na yon. May mga aswang sa labas. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Dito lang kayo sa loob. Matapang na lumabas si Egoy. Na makita siya ng mga aswang, mas lalong lumakas ang angil na naririnig nila. Nakita nilang tumalon ng mataas si Egoy palabas ng bakuran. Dinumog ito ng 4 na aswang. Pero nagtalsikan lamang ang mga yon. Kitang-kita nilang 3 kung papaanong binugbog lang ni Egoy ang mga aswang gamit ang kamao. Malalaki ang mga aswang pero parang binabalibag lang yon ni Egoy. Ang bira! Ang lakas ng inaanak ko ah! Hindi naman si Egoy yan eh. Katawan lang niya ang sa kanya. Pero ang lakas, dun sa albularyo. Madaling natalo ni Egoy ang 4 na aswang. Bali-bali ang buto ng mga ito nang magsialisan. Agad din namang lumabas ang 3 para lapitan ang bata. Anak, ayos ka lang? Ayos lang po ko, Mama. Hindi naman po ako nasugatan eh. Teka, hindi na ikaw si Kalisto? Gising pa rin po siya. Pero ngayon, kaya niya na pong tulungan ako kahit hindi siya nangingibabaw sa katawan ko. Kumbaga, yung lakas niya ay pinagagamit niya sa akin. Pero ang diwa ko,
ay ako ang kumukontrol. Teka, hindi ba delikado yan? Wala ka namang karanasan sa pakikipaglaban Iisa lang po kami ng utak ni Lolo Kalisto. Kaya kung anong iniisip niya, yun din ang iniisip ko at magagawa ko. Kahit ano pa yan, ang mahalaga, hindi ka nasaktan. Halika na, dumito ka na sa loob. Nanatiling mulat na naman ang kanilang mga mata sa sandaling yon. Nararamdaman kasi ni Egoy na hindi yun ang huling beses na may darating na aswang sa bahay nila. Kaya naman, hindi sila naging kampante. Alerto pa rin silang nagbabantay sa paligid. Egoy, wala ka bang nararamdaman na may aswang sa paligid? Meron po, pero hindi rito sa atin. Ibig mong sabihin nararamdaman mo kahit na malayo? Opo, ganun po kalakas ang kapangyarihan ng maalamat na albularyo Biglang tumayo sa kinauupuan ng bata. Nagtataka naman sila kung bakit biglang kumuha ng itak ang batang lalaki. Bakit anak? Anong gagawin mo? Nararamdaman ko po sa kabilang baryo, may gusto silang kunin na tao. Kailangan ko po silang pigilan. Pero anak, delikado. Mama, yun po ang misyon ko Hindi po pwedeng wala po kaming gawin ni Lolo Kalisto. Sige anak, sasamahan kita. Andoy, maiwan ka dito. Bantayin mo muna si Minda. Walang problema, pre. Pero Erico, Magtiwala tayo sa anak natin, Minda. Sa huli ay pumayag na lang din si Minda. Lumabas ng bahay ang mag-ama. Malapit lang naman ang kabilang baryo kaya dali-dali silang nakarating doon. Sa bungad pa lamang, nararamdaman na agad ng bata ang mga presensya ng aswang. doon po Papa, doon! Mabilis nilang tinahak ang daan patungo sa bandang dulo. Pagdating nila, inabutan nila ang bahay roon na pinapasok na ng mga aswang. Karamihan sa mga hinila ng mga yon ay puro babae. Samantalang ang mga lalaki naman ay pinapaslang na nila. Hoy, mga aswang! Ang bira, dapat inatake na natin kaagad Tinawag mo pa talaga anak? Lumingon sa kanila ang mga nilalang. Sandaling tumigil at saka naglabas ng mababangis na tunog. Anak, kung si Kalisto kasama ko, hindi ako kakabahan Sigurado ko bang ayos lang to kahit marami sila? Papa, kasama rin po natin si Lolo Kalisto. Ako lang po talaga nakakausap ninyo. Nagawa mo pa talagang ngumiti Natigil ang kanilang pag-uusap nang umatake ng mga aswang. Nakatayo lamang si Erico noon habang si Egoy naman ay sinalubong ang mga aswang. Napanganga na naman si Erico habang pinapanood ang bata sa pakikipaglaban. Talon dito, talon doon. Ilag dito, ilag doon. Hindi makatama ang mga aswang. Habang si Egoy naman ay walang kahirap-hirap na lang niyang natataga ang mga aswang. Pero kahit na napatay na ni Egoy ang iba, may dumating na namang panibago. Sa puntong ito, napilitan na si Erico na lumaban na rin dahil punterian na rin siya ng mga kalaban nila. Kahit wala pa siyang gaanong kaalaman, ginamit na lamang niya ang kanyang tapang at matinding focus. Kaya naman kahit papaano ay natutulungan niya si Egoy sa laban. Papa, ang galing nyo na po Anak, bakit ba ang saya-saya mo pa? Hindi ka ba kinakabahan? Napapalibutan na nila tayo. Papa, ang saya-saya kasi. Ano? Hindi na sumagot pa ang bata nang kusa na itong lumapit sa mga aswang. Talsika ng mga dugo sa kung saan-saan sa tuwing matatamaan nito ang kalaban nila. Habang si Erico naman, sige lang siya wasiwas ng kanyang itak. Nang mapunta na siya sa sulok, alam ni Erico na maaring katapusan na niya. Pero nagulat ang mga aswang nang biglang nasa harapan na nila si Egoy. Sa isang wasiwas, nagtalsika ng mga aswang. Sa puntong ito, medyo nag-aalangan na ang mga aswang na lumapit sa kanila. Pero isang lalaking aswang ang dumating. Naramdaman ni Egoy na kakaiba ang aswang na ito kumpara sa ibang mga nakalaban nila. Papa, maganda po kayo. May naiba sa kanila. Ha? Anong naiiba?
medyo malakas po yata siya eh. Lumabas ang lalaking yon mula sa dilim. Nang magsalita ito, napagtanto ni Erico na yun din ang aswang na unang pumunta sa kanilang bakuran. Totoo nga ang balita. Nasa katawan na ng batang yan ang maalamat na si Kalisto. Oo, at siyang tatalo sa inyong lahat. Huwag kayo masyadong kampante dahil wala pa ang Panginoon namin. Kami pa lang to. Kunwari ka pa. Natatakot ka naman ngayon eh. Hindi ka pa rin nakaka-recover sa suntok ng anak ko sa tagiliran mo. Humalakak ang lalaki. Parang wala man lang itong nararamdamang kahit na ano. Parang wala naman itong nararamdamang kahit na anong pagkabahala kahit na nag-uumapaw ang lakas ng bata. Hayaan niyong ipakilala ko muna ang sarili ko bago man lang mamatay ang batang yan ngayong gabi. Ako si Migwara. Ako lang naman ang aswang na nakabuhay sa sinaunang aswang at maalamat na si Amowong. Wala naman po kaming pakialam kung sino ka kasi hindi naman ikaw ang pinuno ng mga aswang eh. Anong sinabi mo? Kahit naiba ka sa iba, hindi ka po nakakatakot para sa akin. Uy, anak, natutuwan mo rin bang magyabang dahil sa Kalisto na yon? Opo, pabulong-bulong po kasi siya sa akin eh. Ang sabi niya, mahina lang daw po itong kaharap natin. Huwag nga kayong mag-usap. Lalo lang akong naiirita sa inyo eh. Sige, total mayabang kang bata ka. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung gaano ako kalakas. Habang nagpapalit ng anyo si Migwara, lumusob naman ang mga aswang na natitira. Pero sinaglit lang lahat yon ni Egoy. Wala pang 20 segundo ay nagbagsakan na ang mga yon sa lapag. Ngayon ko lang gagamitin ng anyo kong ito. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mong bata ka at ang nakasapi sa iyong walang kwentang albularyo. Tuluyan ang nag-iba ang anyo ng lalaki. Umitim ang buo nitong katawan at puro pangil din ang bibig nito na nakausli pa sa bibig nito. Mga ilang sandali lang ay bigla na rin itong lumusob sa kanila. Sa liit ng katawan ni Egoy, nagawa niya pa ring salagin ang atake ng lalaki. Ano bata? Nagulat ka ba? Buong akala ni Migwara nakakalamang na siya sa laban na yon dahil puro ilag lang ang ginawa ng bata. Ang hindi nito alam, kumukuha lang pala ng tamang pagkakataon ng bata. Nang makita ni Egoy na naging kampante si Migwara, hindi na ito nag-atubili pang ihataw ang hawak na itak. Tinamaan ng lalaki sa tagiliran. Dahil sa kanyang ginawa, napadistansya bigla si Migwara. Naramdaman nito ang hapdi at tila nagkaroon ng kaunting pag-aalinlangan. O ano? Natakot ka na ano? Manahimik ka. Wala ka namang silbi dyan eh. Daldal lang kaya ang kaya mong gawin. Kung ako sa'yo, sumuko ka na. Mamamatay ka lang din naman eh. Huwag kayong papakasigurado. Hindi niyo pa ako kilala. Hindi na pinagsalita pa ni Egoy ang lalaking yon. Tumalo ng mataas si Egoy at saka mabilis na lumapit. Akmang tatapusin na sana ni Egoy ang laban, pero biglang may nilabas si Migwara. May usok na lumabas doon hanggang sa tuluyan ng mabalot ng usok ang buong paligid. Papa, umalis na po siya. Tumakas na siya. Ang daming sinasabi, tatakas din naman pala. Kailangan na po nating umalis dito. Nilisan na rin nila ang mausok na parteng yon ng baryo. Habang tinatahak nila palabas ang baryo, sumisili pa ang mga tao sa mga bintana. Lahat sila ay takot na takot. Nababahala at tila na trauma sa mga naririnig nila. Ligtas naman silang nakauwi sa kanilang bahay. Sobrang nag-alala ang babaeng si Minda sa kanilang mag-ama. Kung pwede nga lang nitong pagbawalan na sila sa ginagawa nila ay ginawa na nito. Pero alam din naman ni Minda na hindi lang para sa kanila ang misyon na dapat nilang tapusin, kundi para na rin sa lahat. Wala na mga aswang ang dumalo pa sa baryo. Mulat na naman ang kanilang mga mata kahit gustuhin nilang magpahinga. Hindi na rin sila dinadalaw ng antok. Kinaumagahan, agad na kumalat ang balita na maraming tao ang nawawala sa kanilang baryo. Hinala nila, baka dinukot ng mga aswang ang mga yon para ipakain sa itinuturing na Panginoon.
Nakaramdam ng pagkabahala ang batang si Egoy. Sa murang edad ay naiintindihan ng bata kung gaano kalala ang pwedeng mangyari sa mga tao. Pare, totoo ba na isang anak ni Aling Marita sa nawawala? Totoo pare. Ayun oh, naroon nga si Aling Marita nag-iiyak. Wala rin namang magawa ang mga tanod sa kanya dahil di naman alam saan nahanapin ang anak niya. Nandun. Ang dami nilang nag-iiyakan. Ay naku, nasaan na kaya si Aling Ninang? Baka lang alam niya kung nasaan ang pinuno ng mga aswang para matapos na natin to. Narinig ng batang si Egoy ang kanilang pinag-uusapan, kaya lumapit ito sa kanila. May bakas ng pagkabahala ang bata kahit na nagtataglay naman ito ng kakaibang lakas. Papa, hindi po natin alam kung sino o anong klaseng aswang ang pinuno nila. Ang alam lang po natin ay sinauna siya at maalamat. Hindi po natin basta-basta pwedeng hanapin ang pinuno nila. Kaya mas maganda po talaga na hintayin natin si Aling Ninang. Ayan tuloy, napagsabihan ka pa ng anak mo. Napakamot na lamang sa ulo si Erico. Sa kanya lang napagtanto na masyado pala siyang nagpapadalos-dalos sa mga sinasabi niya. Makalipas sa mga sandali, dumating na rin ang mga pulis sa baryo. Kagaya rin ng ilan, wala rin namang nagawa ang mga yon. Hindi rin naman kasi sila naniniwala sa mga aswang. Napuno ng iyakan ng baryo. Naawa man sila sa sinapit ng mga magulang na nawalan ng anak, pero wala rin naman silang magawa. Hindi nila alam kung papaano haharapin at pipigilan ang pagdukot ng mga tao. Dakong hapon, bandang 5:00, dumating ang matandang si Ninang sa kanilang bakuran. Pinapasok naman nila ito kaagad dahil mukhang malayo pa ang pinanggalingan na matanda. Aling Ninang, mabuti na lang dumating kayo. Medyo nakakaalarma na po kasi rito sa amin. May mga dinukot na mga aswang. Mukha talagang pinapalakas na nila yung pinuno nila. Kaya nga rin ako nagmadaling tumungo dito kasi nalaman ko ang mga nangyari. Aling Ninang, nakalaban po namin ang kanang kamay ng pinunong aswang. Napas lang din po namin ang ibang aswang na nagtangkang mandukot naman sa kabila pong baryo. Masaya akong nagawa mo silang talunin, pero mas kailangan pa nating maganda. Lalo na ngayon na talaga namang talamak na sila kung magparamdam. Erico, Andoy, bukas ng umaga, susunduin tayo ng mga kakilala kong magtuturo sa inyo kung papaano lumaban. Hindi ko na kasi kayang magturo pa kasi sumasakit na ang balakang ko. Ikaw naman, Minda, tuturuan kita kung papaano manggamot ng mga sugat, mababaw man o malalim. Yun ang magiging gawain nating dalawa. Egoy, makipag-ugnayan ka lang kay Dakilang Kalisto. Mas maiging buo ang ugnayan ninyo, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Kailangan nating ihanda ang mga sarili natin dahil sa mga maaaring mangyari. Pasensya na kayo at nalagay kayo sa ganitong sitwasyon. Kayo lang ang pwede kong asahan para makuha natin ang higit na kapayapaan. Napatango na lamang sila bilang pagsang-ayon sa matanda. Nung gabing yon, hindi na rin nila pinauwi pa si Aling Ninang. Delikado na kasi kung lalakad pa itong mag-isa. Kaya ang nangyari, sa labas na lamang matutulog ang dalawang lalaki. Inilatag nila roon ang mahabang papag at tiniis na lamang nila ang lamig. Tutal, makapal naman ang kumot na kanilang gagamitin. Uwi muna kaya ako sa amin para makatulog ako na maayos. Ang galing mo rin ano. Iiwan mo ako mag-isa rito. Alam mong may mga kalaban tayo. Biro lang. Ito naman parang iiyak agad Ay nako, hindi maganda ang biro mo. Bigwasan kita dyan Sabay na napatingin ang dalawa sa mga bituin. Sandali silang napatahimik. Napaisip ng malalim, lalo na si Erico. Bigla na lamang kasi niyang sinisi ang sarili niya, na kung sana hindi siya nasilaw sa banga, di sana normal ang buhay ng kanyang anak ngayon. Hindi mo naman kasalanan yung pre.
kahit sinong ama na talagang kapos sa pera kapag nakapulot ng may banga na may laman na pera, magiging ganun din naman ang gagawin At saka, tingin ko pre, talagang kapalaran na ng anak mo ang nangyari ngayon. Siyempre, hindi ko pa rin maiwasan na maging kampante sa ganito. Hindi ko na nga nabigyan ng masaganang buhay ang mag-ina ko Nilagay ko pa sa alanganin si Egoy. Pre, isipin mo na lang, may dahilan ng Diyos kung bakit ito nangyayari. Isipin mo na lang, biyaya ito na kailangan lang nating gampanan. Siguro nga tama ka. Basta, ewan ko. Ganito nararamdaman ko Alam mo pre, kapag natapos na tong lahat, saka ka bumawi sa anak mo. Huwag mo nga masyadong dinadaw ng sarili mo. Mabuti kang ama, no? Alam yan ni Minda. Minsan nga lang siguro napagsasalitaan ka niya ng masama kasi minsan, sira ulo ka rin talaga Oo nga Laging dragon kung magalit ang babaeng yun. Pero, laking pasalamat ko ron. Kasi kahit na ganito lang ako, hindi niya ako iniwan. Uy, ano yun? Ang alin? Hindi mo narinig? Ang alin ba? Magtatanong ba ako kung narinig ko? Parang may narinig akong umiiyak na babae. Pero mahina lang. Tingnan mo, pakinggan mo maigi. Manahimik ka. Sandaling pinakiramdaman ng dalawa ang paligid. Nung una ay hindi pa rin naririnig ni Erico ang sinasabi ni Andoy. Pero maya-maya lang, dito na mas lumakas ang pag-iyak. Napabangon ng dalawa. Sakto naman na lumabas ng bahay si Aling Ninang. Aling Ninang, ano po yung narinig namin? Hayaan niya yon. Ang tawag doon ay aswang nangawa. Umiiyak siya para mang-angkin ng mga biktima niya. Kadalasan sa aswang nangawa ay babae. Kasi mas madaling mauto na mga babaeng umiiyak ang mga lalaki. Wala po ba tayong gagawin? Si Egoy po, anong ginagawa? Tulog ang diwa ni Egoy at ng dakilang Kalisto. Nilagyan ko sila ng ritual kanina. Yon ay para mas makapag-usap sila gamit ang panaginip ng bata. Kailangan nilang pag-usapan kung papaano sila mas magiging isa. Paano po kung may mabiktima na naman ng mga aswang ngayong gabi? Sa ngayon, wala tayong magagawa kung ano ang mangyayari. Hindi naman tayo pwedeng lumakad nang wala si Egoy at Kalisto. Kailangan nating tiisin kung ano man ang mababalitaan natin kinabukasan. Dahil kung tayo ang mamamatay, baka mahirapan din ang bata. Naiintindihan ng dalawa ang pinupunto na matanda. Totoong mapipilayan ng moral ni Egoy. Kaya naman, kahit hindi sila mapakali sa naririnig nilang iyak, hinayaan na lang din nila yon. Tumigil din naman yon bandang 2:00 na ng madaling araw. Pero hindi pa rin makatulog ang dalawa. Kung ano-ano na lang ang ginagawa nila para makatulog. Naglaro nga sila ng sungka pero dilat na dilat pa rin sila. Mga bandang 5:00, saka pa lamang sila nakaidlip. Nagising lang sila dakong 7:00 na ng umaga. Nakaramdam sila ng init dahil nagsasalang na si Minda ng pagkain nila. Oh, sige na. Lumapit na kayo sa loob. Lumipat na kayo sa loob. Gising na rin naman kaming lahat Pipikit-pikit pa ang dalawa nang tumayo ang mga yon. Nakita nilang naroon na si Minda at Aling Ninang sa bakuran. Habang si Egoy naman ay mag-isang naglalaro sa gilid. Napangiti si Erico dahil kahit may nagbago sa anak niya, hindi pa rin nawawala ang pagiging bata ni Egoy. Sige na pre, pasok ka na sa loob para makatulog ka pa. Ako, hindi na ako matutulog Sigurado ka ba? 2 oras lang tulog natin Oo, ayos lang ako. Gigisingin na lang kita mamaya kapag tanghalian na. Tumayo na si Andoy at pumasok na rin sa loob. Inabutan naman agad ni Aling Ninang ng kamote ang lalaki at tableya. Kumusta po ang umaga? Wala naman po bang napabalitan na may biktima na naman ng mga aswang? Wala naman.
Naglibot-libot ako kanina. Payapa naman ang baryo ninyo. Mabuti naman kung ganon. Anong oras po ba darating yung sinasabi nyo, Aling Ninang? Sa tingin ko, tatanghaliin na sila. Kasi naalala ko, wala palang masasakyan ngayon sa amin kasi pahinga ng mga tsuper. Maglalakad lang sila palabas. Aling Ninang, wala po ba kayong pamilya? Uy, Minda, ano ba yung tinatanong mo? Gusto ko lang naman kasing mas makilala pa si Aling Ninang. Nakikita ko kasi sa kanya ang tiyahin ko. Ayos lang naman. Sa dami ng nangyayari, nakalimutan ko nang magbahagi ng tungkol sa akin. Sa totoo lang, may pamilya pa ako. Ang kaso, lahat sila ay nasa Maynila na. Tumira naman ako roon ng 1 taon. Ang kaso, dito talaga ang buhay ko sa atin. Ang asawa ko naman, matagal nang patay yun nung ipinanganak ko pa ang aming bunso. Namatay siya sa sakit sa baga. Yung mga anak ko, lahat sila ay may magagandang trabaho na sa Maynila. Nakakatuwa nga kasi hindi nila ako nakakalimutan. Aling Ninang, bakit hindi na lang po kayo ron sa Maynila? Mas ligtas kayo ron. Tsaka, mas masaya kapag kasama mo mga anak mo. Pinili ko talaga muna rito kahit na malayo ako sa kanila. Dahil dito sa misyon na ito. Alam ko kasi na muling uusbong ang mga aswang. Ilang beses kong napanaginipan. At nakita ko rin sa panaginip ko si Dakilang Kalisto. Kaya mas lalo akong nagkaroon ng dahilan na manatili rito. Ibig sabihin, sinakripisyo niyo po talaga ang kaligtasan niyo at ang makasama ang mga mahal niyo sa buhay? Ganun na nga, Iha. Kasi ayaw ko naman na walang gawin. Lalo na kung ako naman ang nakakaalam ng lahat ng mangyayari. Mabuti nga at naiintindihan niyo ang mga paliwanag ko. Kasi kung hindi kayo pumayag na makipagtulungan si Egoy, mauuwi lang sa wala ang mga sinakripisyo ko. Kaya maraming salamat. Bago man lang ako mawala sa bundong ito magawa ko ang huling misyon ko. Grabe naman kayo sa mawala. Huwag po kayong mawawala. Dapat buhay pa rin kayo kapag natapos na ito. Kasi balak namin ni Minda, sa Maynila na rin kami titira para mas payapa ang buhay ni Egoy. Hindi ba, Minda? Oo, tama siya, Aling Ninang. Makikita-kita pa tayo ron. Ngumiti na lamang ang matandang si Ninang. Mabilis na nagdaan ng mga sandali. Sumapit na rin ang tanghali. Ginising na nila si Andoy dahil kailangan na rin nilang maghanda sa pagdating ng mga kasamahan ni Aling Ninang. Pagkatapos kumain, tumungo na sila sa kanto ng kanilang baryo. Naghintay lang sila ng halos 5 minuto at natanong na rin nila ang mga nakaitim na kalalakihan. Pinakilala sila ng matandang babae sa mga yon. Hindi na rin sila nag-aksaya ng oras at saka nagtungo na rin sila sa kagubatan para magsanay. Buong maghapong humawak ng sandata si Andoy at Erico. Kahit na mahirap ang ilang tinuturo sa kanila, ay pinilit nilang makuha at matutuhan yon. Iniisip na lamang nila na ginagawa nila yon para sa minamahal nila sa buhay. Inabot sila ng gabi. Masasabi ni Erico na kahit papaano, makakaya na rin nilang tapatan ng mga pangkaraniwang aswang. Marunong na rin sila ng mga basic na galawan at alam na rin nila kung saan dapat patamaan ang kanilang mga kalaban. Kahit na maghapon lang ang ginawa nilang pagsasanay, pakiramdam ni Erico ay sobrang dami na niyang karanasan sa pakikipaglaban. Aling Ninang, hindi na kami uuwi. Malakas ang pakiramdam namin na ngayong gabi darating ang mga aswang sa area na ito. Sa gubat na lang muna kami magpapalipas ng gabi. Sige. Maraming salamat sa mga tulong ninyo, ha? Hindi bale, makakabawi rin ako sa inyo.
Ngumiti na rin ang lalaki at naglakad na rin ang mga yon pabalik sa kagubatan. Narinig niyo naman siguro ang sinabi nila. Kaya maghanda na kayo. Kayo ang unang target ng mga aswang. Kaya doble alerto kayo. Isa pa sa dapat nating paghandaan ay ang paghaharap natin sa maalamat na aswang, si Amomong. Napalunok na lamang ng laway si Erico. Aminin man ito o hindi, alam niya sa sariling nagahari ang kaba sa kalooban niya. Pero kapag tinitingnan niya ang kanyang asawa at anak, kahit papaano ay lumalakas ang kanyang loob. Bumalik sila sa kanilang bahay dahil doon ang pinakaligtas na lugar para sa kanila. Habang naghihintay sa bahay na yon, nagsagawa na muna ng isang ritual si Aling Ninang. Isang ritual na tutulong sa kanila para mabawasan ang mga kaba na kanilang nararamdaman. Pero hindi pa man natatapos si Aling Ninang, narinig na naman nila ang aswang nang ngumangawak. Ayon sa matanda, nasa malayong parte ng baryo yon at sinusubukan lang na akitin ng atensyon ng batang si Egoy. Buti na lang, kontrolado ng bata ang desisyon niya. Ginagabayan na rin kasi ito ng dakilang albularyo. Pero hindi lang dahil doon kaya sila naalarma, dahil sa gawing dulo ng kanilang baryo, nakarinig na sila ng mga sigawan ng mga tao. Kahit nasa bakuran sila at malayo sila roon, naramdaman na agad ng bata kung gaano kalakas ang mga aswang na naroroon. Aling Ninang, mga aswang sila nagabunan. Tingin ko, balak nilang pumunta rito at sila ang una nating makakalaban. Kakayanin ko silang lahat. Anak, mag-isa ka lang. Tutulungan ka na namin. Para saan pa't nagsanay kami kanina kung wala kaming gagawin? Hayaan niyo ang bata. Kapag sinabi niyang kaya niya ay kaya niya. Isa pa, kakaibang aswang ang mga gabunan. Hindi sila pangkaraniwan. Kaya si Egoy lang ang may kakayahang humarap sa kanila. Sigurado po ba kayo? Nagulat sila nang biglang umilaw na naman ang mata ni Egoy. Nag-iba na naman ang boses nito. Huwag kayo mag-alala. Para sa akin ay mahihina lamang ang mga gabunan. Lalo pat nasa katawan ako ng isang bata. Mas mabilis at mas malakas ako sa kanila. Ang gawin nyo, protektahan nyo si Minda at Ninang. Hintayin nyo na lamang akong makabalik dito. Hindi na nakatutol pa si Erico at Minda. Nagtiwala na lamang sila sa kung anuman ang kayang gawin ni Kalisto. Napa-sign of the cross na lamang ang mag-asawa. Parang hangin na tumakbo si Egoy paalis ng kanilang bakuran. Makalipas lang ng ilang minuto, narinig na nila ang mga sigawan ng mga aswang. Sinimulan na ni Egoy ang pakikipaglaban sa mga yon. Habang sila naman sa bakuran, malalagay na rin sa alanganin ang mga sarili nila dahil biglang may dumating na ring aswang. Kasama ng mga ito ang kanang kamay na si Migwara. Magandang gabi sa inyong lahat! Mukhang inilis lang nila ang atensyon ni Egoy saka sila dumiretso rito ah. Kailangan natin tumayo sa mga sarili natin paa. Kakayanin natin to, kahit na wala si Egoy. E di kung ganon, tara na! Minda, Aling Ninang, sa loob na lang kayo. Kami nang bahala rito. Erico, mag-iingat ka, pakiusap. Huwag ka masasaktan. Tumangon na lamang si Erico sa kanyang asawa at saka itinoon na rin ang atensyon sa aswang na kaharap nila. Medyo nabigla pa silang dalawa nang makitang nakapasok na sa kanilang bakuran ng mga aswang. Gulat kayo, no? Alam namin na maaring may pangontra pa rin dito kaya gumawa rin kami ng pangontra laban sa pangontra ninyo. O di ba? Nagkontrahan? Ang dami mong daldal. Kaya ka nabubugbog ng bata eh. Marami akong daldal dahil ito na ang huling pagkakataon na maririnig niyo ako. Dahil ngayon na ang huling buhay ninyo. Dahil wala ang batang inaasahan nyo. Mga kasama! Pre, alerto. Alright, handang-handa na ako pre. Oorasan ko kayo kung ilang minuto lang kayong tatagal. Kapag umabot kayo ng kalahating oras, hahayaan ko kayo mabuhay.
kung aabot pa kayo. May 4 na aswang ang pumalibot sa kanila. Magkatalikuran naman ang magkaibigan. Sa mga sandaling ito, buong buo ang loob ng dalawa. Wala silang nararamdaman na kahit na anong takot. Ngayon na! Kasabay ng paglapit ng mga aswang ay sinabayan naman ito ng dalawa. Nagawa nilang sugatan ng mga yon dahil na rin sa mga natutuhan nila sa mga nakasama nila sa gubat. Ikinabigla yun ni Migwara, kaya naman mas dinamihan pa nito ang mga aswang na itatapat sa dalawa. Sa puntong yon, hindi na bababa sa 10 ang mga kalaban ni Eriko at Andoy. Hanggang sa hindi na nga namamalayan ng dalawa na ilang beses na rin pala silang nasugatan. Ganun pa man, hindi pa rin sila nagpapakita ng kahinaan ng loob. Nagagawa pa rin nilang masabayan ang mga kalaban nila. Kaya niyo ba? Sumuko na kayo para hindi gaanong brutal ang mangyayari sa inyo. Pre, okay ka lang? Oo pre, ayos lang ako. Medyo maapdi lang yung likod ko. Ikaw? Likod din ang tama ko eh. Pero kaya ko naman pre. Kapag hindi pa nakabalik si Egoy maya-maya, pumasok ka sa bahay protektahan mo silang dalawa. Paano ka? Ayos lang ako. Mas mahalaga si Minda at si Aling Ninang. O sige, advance, rest in peace na lang. Sira ulo ka talaga. Ano? Tapos na ba ang pagpupulog ng dalawa? Gusto ko nang tapusin to para isusunod naman namin yung dalawang nasa loob. Mga kasama, tapusin niyo na ang dalawang yan! Muling umatake ang mga aswang at sa pagkakataon na ito, nadagdagan pa ang mga galos ng dalawa. Maya-maya lang, tinulak na ni Eriko ang lalaki papasok sa loob ng bahay. Naiwan siya sa labas. Mag-isa na lamang siyang pinalilibutan ng mga aswang. Habang ang kanyang asawa naman sa loob ng bahay ay iyak lang ng iyak. O ano? Nagpapakabayani ka? Sige! Mga kasama, tapusin niyo na ang isang yan! Dudumugi na sana ng mga aswang si Eriko nang biglang dumating si Egoy. Nagulat silang lahat nang makitang nasa harapan na ni Eriko ang bata. Bigla nitong hinataw ang hawak-hawak na itak. Sa isang iglap, napugutan ng mga aswang na nasa harapan nila. Pasensya na po Papa, medyo natagalan po ako sa pakikipaglaban sa mga gabunan Okay lang anak, masaya akong ligtas ka. Papa, pumasok na po muna kayo sa loob. Ako na pong bahala dito sa lalaking ito. Sige anak, mag-iingat ka Naglakad na rin papasok ng bahay ang lalaki at agad naman itong inasikaso ni Aling Ninang at Minda. Samantala, nagsimula na rin si Egoy na makipaglaban kay Migwara. Umilaw ang mga mata ng bata at agad itong umatake kay Migwara. Hindi na hinintay pa ni Egoy na makapagpalit ng anyo ang lalaki. Tinamaan niya ito agad sa balikat. Sa isa niyang pangtaga, nahawakan ni Migwara ang kanyang itak. Binitiwan ni Egoy ang itak niya at saka sinuntok ng malakas ang kalaban sa muka. Sa lakas ng suntok nito ay parang nadurog ang mga pangil ni Migwara. Hindi pa nakontento ang bata. Pinagsusuntok niya ng marami sa tiyan ng aswang na yon. Bawat suntok niya, naririnig niyang tila nababali ang mga ribs ni Migwara. Walang patawad ang bata. Mas malakas na ito kumpara nung una nitong nakipaglaban sa lalaki. Tila walang balak magpigil si Egoy sa mga pagkakataong ito. Paanong napakalakas mo? Nakakalimutan mo na bang nasa katawan ko ang pinakadakilang albularyo na si Lolo Calisto? Isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi ka mananalo sa amin. Kung ako sa'yo, iharap mo na ang amo mo sa akin at nang masimulan na namin ang tunay na laban. Hindi ko mananalo sa kanya, no? Kahit na nasa katawan mo si Calisto. Bata ka pa rin. Sinauna at alamat na aswang ang makakalaban mo. Totoong aswang. Si Calisto, kaluluwa na lang. Inangat ni Egoy ang kanyang kamay sa ere at kusang pumunta sa kamay niya ang itak. Hindi nagdalawang isip ang bata na itarak sa dibdib ni Migwara ang patalim. Sa isang iglap lang, nalagutan na ng hininga ang aswang na yon. Wala pang ilang minuto, mas dumami pa ang aswang na pumapasok sa baryo.
Buti na lang ay nakabalik na rin ang mga kasama nilang manunugis na nasa gubat. Pero ang mas nagpalala ng tensyon sa mga sandaling ito ay ang presensya ni Amomong, ang maalamat na aswang. Lumitaw ito mula sa dilim. Tumalon at pumasok ng bakuran. Kahit na nakikita lamang nila Erico ang aswang na yon, nakakaramdam sila ng matinding takot. Nagtitindigan ang kanilang mga balahibo. Yan na ang pinakamalakas na aswang! Sandaling nagtitigan si Egoy at Amomong. Sa puntong ito, pumaibabaw na ang diwa ni Kalisto. Kaya ito na rin ang kumukontrol ng katawan ng bata. Tagal nating hindi nagtagpo, Kalisto! Hindi ko inaakala na gagamit ka pa ng katawan ng isang musmos para lamang makaharap ako muli. Lahat ng paraan ay aking gagawin para hindi ka magtagumpay, Amomong. Matagal na tayong dapat wala sa mundong ito. Kaya ngayong gabi, isasama na kita ng tuluyan sa aking pagpapahinga. Ngunit ilalaglag kita sa impyerno habang nakatingala ka sa akin sa langit. Tumawa ng malakas ang aswang na si Amomong. Humangin ng malakas habang humahalakak ito. Talagang mararamdaman ang kakaibang lakas ng aswang na nagdudulot ng kilabot kina Erico. Sa tagal kong nahimlay, hindi na mahalaga sa akin kung sa impyerno ang hantungan ko. Dahil ang mas mahalaga sa akin ay ang maisama kayong lahat sa impyernong kinamumuhian ninyo. Agad na nabalata ng buong katawan ni Amomong. Lumitaw ang dumudugong mga laman nito at saka mas lalong lumaki ang mga yon. Dumistansya na si Egoy nang makitang tila nakakapaso ang dugo ni Amomong. Habang nagpapalit ng anyo si Amomong, nagsagawa ng isang malakas na inkantasyon ng bata. Tinawag nito ang mga engkanto sa buong baryo. Tinulungan siya nitong pigilan ng aswang na tuluyang makapagpalit ng anyo. May kung anong itim na usok ang pumasok sa katawan ni Amomong, pero agad ding lumabas ang mga yon dahil hindi nila kaya ang presensya ng kalaban. Walang nagawa ang mga engkanto, kaya isa pang ritual ang isinagawa ni Egoy. Ito ay para lagyan ng kakaibang proteksyon ng bahay para hindi makapasok si Amomong sa oras na hindi pumabor sa kanya ang laban. Simulan na natin to, Kalisto! Dinakma siya ng malaking kamay ng aswang. Mabilis naman siyang nakatalon patungo sa likuran ni Amomong. Sinubukan niya yung suntukin sa tagiliran, pero masyadong matigas ang katawan nito. Kaya naman mas lalong pinalakas ni Egoy ang kanyang sarili. Napalitan ng kulay berde ang kulay ng mga mata niya na kanina lang ay kulay ginto. Nagtaka naman si Erico nang makita yon. Aling Ninang, anong ibig sabihin nun? Bakit iba na ang kulay ng mga mata niya? Ibig sabihin nito, binuhos na rin ng dakilang albularyo ang kanyang buong lakas. Nang ibalik nila ulit ang tingin sa labas, nakita nilang patas na ang laban. Pero habang tumatagal, kapansin-pansin na nahihirapan si Egoy. Kahit na anong gawin niyang atake, hindi tumatalab sa matigas na katawan ni Amomong. Nabahala na lamang sila nang makitang tumalsik na ang bata. Binalibag yun ni Amomong. Pero buti na lang ay agad na nakatayo si Egoy. Walang sinayang na pagkakataon si Egoy. Mabilis siyang tumayo sa harapan ng aswang. Sinamantala niyang mabagal ang kilos ni Amomong dahil sa laki nito. Sinuntok niya ang aswang sa gitna ng dibdib nito. Sa pagkakataong yon, nararamdaman na ni Amomong ang lakas ng bata. Nalaman na tuloy ni Egoy kung ano ang kahinaan ng kanyang kalaban. Kaya naman mas lalo niya pang binilisan ang kilos. Nang akmang susuntukin niya ulit ang aswang, nakaramdam na lamang bigla si Egoy na matinding sakit ng ulo. May kung anong ritual kasing ginawa si Amomong na binulong lang nito sa hangin. Masyado ka na yatang nakalimot, Kalisto! Nakakalimutan mo na bang kaya ko rin gumawa ng malakas na ritual nang hindi mo naririnig? Dinakma ng aswang na yon si Egoy sa muka at itinaas sa ere. Diyos ko, Erico! Ang katawan ng anak natin! Aling Ninang! Lalabas ako! Hindi! Masisira mo ang laban kapag nakialam ka. Mas lalo lang malalagay sa alanganin ng anak ninyo kung lalabas ka. Pero
Minalig, Ninang. Sinabi ko naman sa inyo na magtiwala kayo sa bata at kay dakilang Kalisto. Pre, Minda, kailangan yung tatagan ng loob ninyo. Kapag naramdaman ni Egoy na nagkakaganyan kayo, baka makaapekto yun sa moral niya. Baka mas lalo silang humina ni Kalisto. Napabuntong hiningan lamang ang mag-asawa. Nang muli nilang balikan ang dalawa sa labas, nakita nilang parang dinudurog na ni Amomong ang ulo ng bata. Pero laking gulat nila nang biglang hinawakan ni Egoy ang kamay ng aswang. Nagkaroon ng kakaibang lakas ang bata na dahilan para mabalibag naman ito si Amomong. Mabilis na tumakbo si Egoy at pumaibabaw sa kalabang aswang. Pinagsusuntok niya yon sa dibdib ng maraming ulit. Nang makita ni Egoy na tila naging epektibo ang ginawa niya, lumipad naman papunta sa kamay niya ang itak. Itatarak na sana niya ang itak sa dibdib ni Amomong nang bigla itong hawakan ng talim ng itak. Hindi mo ako mapapatay, Kalisto! Kailangan mo na rin magpahinga, Amomong! Mas lalong nilakasan ni Egoy ang pagtarak niya. Paunti-unting bumababa ang talim sa dibdib ni Amomong. Nang sumigaw ng malakas ang bata ay tuluyan na nitong naibao ng itak sa dibdib ni Amomong. Sumuka ng kulay itim na dugo si Amomong. Sinubukan pa nitong tumayo pero muli lang din itong natumba. Nang makita nilang naghihingalo na ang aswang na yon, lumabas na rin sila at lumapit kay Egoy. Hindi pa rin magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Yan ang lagi mong tatandaan, Amomong. Ilang sandali lang ay tuluyan ng nalagutan ng hininga ang pinuno at sinaunang aswang. Ang tinatawag na alamat ay isa na lamang malagim na bangkay. Napagtagumpayan natin ang laban. Lumingon si Egoy kay Aling Ninang at nagsalita. Ninang, maraming salamat at ginabayan mo ang pamilyang ito. Ngayong natapos ko na ang aking misyon sa lupa, masaya akong makakapagpahinga at muling babalik sa dapat kong kinalalagyan. Eriko, Minda at Andoy, lalong-lalo na sa may-ari ng katawang ito, maraming salamat. Habang buhay kong tatanungin na utang na loob ang pangyayaring ito. Bilang ganti, ang katawan ng batang ito ay kailanman hindi dadapuan ng sakit. Magiging masagana rin ang mga buhay nyo sa mga susunod na taon. Papano? Kailangan ko nang magpaalam. Nararamdaman kong hinihintay na ako ng Diyos sa kanyang kaharian. Paalam, mga kaibigan. Ilang sandali lang ay unti-unti nang namatay ang liwanag sa mata ng bata. Hanggang sa tuluyan na ngang nawala ng malay si Egoy. Sinalo naman yon ni Eriko at saka kinarga. Sa kanilang pagkapanalo, muling bumalik sa normal ang buhay nila. Wala na sa katawan ni Egoy ang dakilang albularyo. Naging parte na rin ng kanilang pamilya ang matanda. At gaya nga ng sinabi ni Eriko, nang matapos sa mga nangyari, napagdesisyon na nilang sa Maynila na lamang manirahan. Isinama na nila si Andoy at siyempre ang matandang si Ninang. Sa Maynila, sinimulan nila ang kanilang bagong buhay. 1 taon lang ang nakalipas, nabiyayaan na naman ng bagong anak ang mag-asawa. Bukod pa rito, magandang trabaho na rin ang nahanap ni Eriko. Unti-unti silang nakapagpundar ng mga kailangan nila sa buhay. Ang lahat ng yon, palagay nila ay ang sinasabing gantimpala ni Kalisto. Pero ang mas gusto nilang gantimpala na kanilang natanggap ay walang iba kundi ang kapayapaan ng kanilang buhay. Dahil magmula noon, nabuhay na silang hindi na iniisip pa kung meron pa bang mga aswang ang manggugulo. Tuwing gabi, palagi na silang natutulog ng maluwagang kalooban at may mga ngiti sa labi. Wakas.